Emmanuel, pumunta ka sa charity event. Nangako ka ng appearance mo ron. Saad ng kanyang pinsan na si Marco. Huminga siya ng malalim. Oo, alam ko. Ginagawa to ng mga magulang ko. Kaya ipagpapatuloy ko. Sanay na rin naman ako rito. 3 oras pa lang mula nang lumapag si Emmanuel sa Maynila. Pero hindi pwedeng hintayin ng charity event. Pwede naman sana siyang magpaumanhin, magdahilan ng jet lag o sabihing pagod siya. Pero nakaka-guilty naman kung hindi. Kaya heto siya ngayon, nakatayo ng medyo naiilang sa isang silid na may bahagyang amoy ng Crayola. Napapaligiran siya ng mabababang mesa na puno ng papel, Crayola at maliliit na plastic cups. Maingay ang buluwagan ng preschool sa mahirap na syudad na yon. May mga batang nagtatawanan, mga volunteer na abala, at ang marahang ugong ng lumang bentilador sa kisame. Wait lang, punasan natin ang sipon mo. Tinig ng isang babae. Dapat nagdadala ka ng panyo. Sinisinga mo para hindi ka laging singhot ng singhot. Opo, Ma'am Rosalinda, sagot ng bata. Napalingon doon si Emmanuel. Nakatuwad si Rosalinda sa tabi ng isang batang may sipon. Pinupunasan nito ang bata na para bang anak nito. Nakapusod ang maitim na buhok at may ilang hibla na humahaplos sa pisngi. May mga mata rin na parang laging nakakapansin sa lahat, lalo na nang tumingin ito kay Emmanuel. Hi, Captain! Ngumiti si Rosalinda at alam niyang yon ang ngiting araw-araw na gusto niyang makita. Si Emmanuel na hindi kailanman nahihiya, biglang napatingin sa zipper ng kanyang jacket at nilaro iyon. Isang volunteer ang kumaway sa kanya. Captain Emmanuel Reyes, eto si Teacher Rosalinda. Isa siya sa mga tagapag-ayos dito at preschool teacher na rin. Tumayo si Rosalinda. Pinupunasan ang mga kamay na may pintura. Inabot nito ang kamay at ngumiti sa kanya. Maligayang pagdating, Captain. Salamat po sa pagpunta. Emmanuel na lang, please. Sagot niya habang nakikipagkamay at hindi matanggal ang titig dito. Hindi ko alam na may maganda palang nagtatagong magandang teacher sa liblib na lugar na to. Natawa naman ang volunteer at napatingin agad kay Rosalinda. Oo nga, Captain. Maganda po talaga itong si Teacher Rosalinda. Marami po nagkakakrush dito. Mabait pa saka walang arte. Nahiya naman agad si Rosalinda. Haling menchi talaga. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Emmanuel, hindi mapigilang suriin ang dalaga. Halatangan na mabait at wala kang arte. Obvious din na mahilig ka sa mga bata. Maya-maya'y bumalik na sila sa kanilang mga ginagawa. Nag-ikot sila sa bawat mesa, hinihikayat ang mga nahihiyang bata na mag-drawing. Paminsan-minsan, nahuhuli niya ang sariling mas tumitingin kay Rosalinda kesa sa mga bata. Sa kung paano ito lumuluhod, sa kung paano ito nakikinig sa mga bata na para bang mahalaga ang bawat salita. Nang masundo na ang huling bata, nanatili si Emmanuel sa tabi ng hugasan ng brush kung saan siya nagbabanlaw. Bago lang kami gumawa ng charity event dito. Madalas ka bang mag-volunteer? Tanong ni Emmanuel. Akin ang paaralang ito. Pinatayo ko para sa mga batang mahihirap na gustong matuto. Kung makikita mo kasi, malayo ang elementary school dito. Kaya kahit preschool lang sa kinder, mapapasok man lang dito sa malapit. Saka mahirap ang buhay dito, kaya libre ang pagpasok. Sagot nito at bahagyang umiti. Nagtuturo ako rito ng ilang taon na, pero bumalik din sa syudad 2 years ago since gusto ko naman ng bagong environment. Kaya pumupunta na lang ako rito kapag may charity event or outreach program. Sobrang hilig ko lang din kasi talaga sa mga bata. Tumaas ang kilay ni Emmanuel. Nakikita ko nga. Matyaga at mapagpasensya ka rin kahit may mga makukulit. Tumigil ang mga kamay nito sa pagsasabon ng kamay. Dumarating ang pasensya kapag mahal mo ang ginagawa mo. Ganoon din siguro ang pagpapalipad para sa'yo. Nakakatuwa nga. May volunteer kami rito at mabait na pilotong nagbigay ng donation. Bahagya siyang napangiti. Nakasanayan ko na to. At ipinagpapatuloy lang dahil gawain ng mga magulang ko. Pero para ngayon, ginaganahan na ako. Sandali silang nagkatitigan at sabay na napangiti. At alam ni Emmanuel na hindi yon ang huling beses na makikita niya si Rosalinda. Nagpatuloy ang komunikasyon nila ni Rosalinda
At pagkalipas ng 2 buwan, natagpuan ni Emmanuel ang sarili na nasa maliit na private school kung saan nagtuturo ang dalaga. Dumating siya roon sa paaralan na may daladalang mga pagkain para sa mga bata at co-teachers ni Rosalinda. May isang bouquet din siya ng puting lilis. Captain Emmanuel, masayang bati ni Teacher Liza, ang best friend ni Rosalinda. Para kay Teacher Rosalinda ba yan? Napangiti lang siya at tumango. Oo, at may dala rin akong pagkain para sa mga bata at para sa inyo. Tila biglang nagkakulay ang paligid nang lumabas si Rosalinda mula sa silid-aralan. Nakasuot pa ito ng simpleng floral dress sa ilalim ng cardigan at may bahid ng chalk sa manggas. Sandali itong natigilan nang makita si Emmanuel. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Rosalinda na bakas ang gulat habang natatawa. Walang masama sa pagbisita, di ba? Sagot naman ni Emmanuel sabay abot ng mga bulaklak. At may dala rin akong pagkain para sa klase mo at sa co-teachers mo. Tumawa si Teacher Liza. Rosalinda, ang galante naman ng manliligaw mong piloto. Grabing magpa-good shot. Damay pa kami. Salamat, Captain. Hindi mo na kailangang gawin to. Sabi ni Rosalinda, ngunit tinanggap din ang bouquet at idinikit sa dibdib. Pero salamat pa rin. Gusto kitang imbitahan sa hapunan ngayong gabi. Libre ka ba? Tanong ni Emmanuel. Sandali itong napatingin sa paligid. Halatang aware sa mga matang nanonood. Oo, tapos na naman ang klase namin ng mga bata. Naghihintay na lang ng bell. At hindi kasi ako umuwi hanggat hindi sila nakakauwi lahat. May mga bata kasi na late nang dumarating ang sundo. Tumikhim si Teacher Liza mula sa gilid. Rosalinda, mag-date ka na. Ako nang bahala sa mga bata at mag-lock ng classroom mo. Walang nagawa si Rosalinda kundi ang umiti. Bahagyang namula at tumango. Sige, i-make sure mo na makakauwi lahat ng mga bata ha. Dinala ni Emmanuel ang dalaga sa isang maliit na Italian restaurant. Habang hinihintay ang pagkain, nagsimula silang magkwentuhan. Lumaki ako sa isang maliit na baybaying bayan, kwento ni Rosalinda habang pinaglalaruan ng baso ng tubig. May kaya ang pamilya ko pero simple lang ang buhay namin. Maaga akong naulila kay daddy, kaya kami na lang ng mami ko. Only child ako pero marami akong pinsan, kaya hindi rin malungkot. Saka mas bata sa akin ang mga pinsan ko, kaya parang naging ate na rin ako sa kanila. Minsan, babysitter pa dati. Tahimik na nakikinig si Emmanuel at ang mga matay nakatuon dito. Kaya pala, natural sa'yo ang pag-alaga ng mga bata. Kahit yung makukulit, parang kumakalma kapag kausap ka. Ngumiti naman si Rosalinda. Siguro kasi nakasanayan ko na. Hindi ko iniisip na mahirap kasi naiisip ko na gano'n lang naman ang mga bata kasi may mga kailangan sila na hindi nila masabi ng maayos. Ngumuso si Emmanuel at nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang sarili. Sa ibang mundo naman ako. Lumaki ako na palaging naghahanda para umalis. Kung saan-saan. Training, tapos yung unang solong lipad ko, para akong tinapon sa langit ng walang tali. Nakakatakot na nakakatuwa. Hindi ka ba nalulungkot na palaging malayo? Tanong ni Rosalinda. Sa totoo lang, oo, pag-amin ni Emmanuel. Dati pamilya ko lang ang gusto kong balikan. Pero ngayon, isa ka na sa sobrang reason kung bakit gusto ko palaging bumalik at umuwi. Kahit gaano kalayo ang pinuntahan ko, babalik ako sa'yo. Mula noon, nagsimula na silang magtagpo kapag may oras. Mga hapunan tuwing kakauwi ni Emmanuel mula sa biyahe. Mga umagang paglalakad bago magsimula ang klase ni Rosalinda. Para sa'yo, isang shot lang ng espresso, gaya ng gusto mo. Sabi ni Emmanuel. Salamat, naalala mo pa. Sagot ni Rosalinda at bahagyang namangha. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Emmanuel. Mahirap kalimutan ang mga detalye kapag gusto mo ang taong kasama mo. Ganon? Natatawang tanong ni Rosalinda. Habang tumatagal, ang dami mo nang nalalamang pagporma sa akin ha? Di ko rin alam. Natatawang sabi ni Emmanuel. Lumalabas na lang. Ganito yata talaga kapag may nagugustuhan. Sige na nga, girlfriend mo na ako. Nanlaki ang mga mata nito. Talaga, Rosalinda? Tumango-tango naman ito. Oo, tayo na. Niyakap niya ito sa sobrang tuwa. Sa wakas, girlfriend niya na ang dalaga.
Simula ng araw na yon, mas nagkaroon ng purpose ang buhay ni Emmanuel. Lahat ng ginagawa niya, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang girlfriend. Makalipas ang 2 taon, para bang nakahanap ng sariling himig ang pagmamahalan ni Emmanuel at Rosalinda. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Sakto lang na parang musika na walang kulang at walang sobra. Sa paningin ng iba, mahirap pagsabayin ang buhay ng isang piloto at isang guro. Palaging may distansya, palaging may schedule na kailangang ayusin. Pero sa kanila, ang distansya ay hindi naging sagabal. Kung wala siya, may tawag o video call bago matulog. Kung naroon siya, sinusulit naman nila ang bawat araw. Ang importante, nandyan ka sa bawat mahalagang sandali. Sabi minsan ni Rosalinda habang nakasandal sa kanya sa bench. Hindi araw-araw pero sapat para maramdaman ko na kasama kita. Ngumiti si Emmanuel at inilagay ang kamay sa kamay nito. At ikaw ang palaging tahanan na aking uuwian kahit saan ako mapadpad. Sa loob ng 2 taon, natutunan nilang kilalanin ang isa't isa sa maliliit na detalye. Natutunan din nilang mag-adjust sa mga ugali ng isa't isa. Hindi na masyadong nagrereklamo si Rosalinda kapag may biyahe si Emmanuel na biglaan at natuto na rin si Emmanuel na magpaalam ng mas maaga kapag alam niyang may family gathering sa side ni Rosalinda. Pagod ka na, di ba? Sabi ni Emmanuel sa cellphone. Dito ka na lang sa bahay ko matulog habang nandito ako. Pagdating ni Rosalinda, saktong nagluluto na siya ng pasta at nag-toast ng garlic bread. Nakasuot si Emmanuel ng simpleng gray shirt at shorts. Walang porma pero malinis at relax ang itsura. Anong niluluto mo? Tanong ni Rosalinda habang inaalis ang sapatos. Carbonara, yung style na natutunan ko sa Roma. Doon nga ako mismong bumili ng ingredients. Susubukan kong gayahin at ipapatikim ko sa'yo. Kapag may free time tayo pareho. Sa Italy naman tayo mag-travel. Sunod-sunod na sabi ni Emmanuel. Okay, hindi ako mahilig sa travel pero dahil piloto nga ang boyfriend ko, kung saan-saan ako napapadpad kapag bakasyon. Umupo si Rosalinda sa mesa sa loob at sinilip ang mga pinggan. Wala bang dessert? Gusto mo akong gumawa? Meron na. Nasa refrigerator lang. Next time mo na lang ipatikim sa akin ng dessert na gusto mong gawin. Sagot ni Emmanuel na may misteryosong ngiti. Pero mamaya ko na ilalabas. Pagkatapos magluto, kumain na silang dalawa. Kapag may amos ang girlfriend niya, palagi niyang pinupunasan ng bibig nito. 2 taon na tayo pero sweet ka pa rin talaga. Kung ano ka since day 1, ganun ka pa rin. Nakangiting saad ni Rosalinda. May kislap ng saya ang mga mata ni Emmanuel. Bakit dapat bang magbago? Itong mga kilos ko sa'yo, natural ko na to. Hindi ko lang to basta ipinakita nung panahong naliligaw ako o bago tayo para magpa-impress. Talagang part to ng pag-aalaga at pagmamahal ko sa'yo. Bumungis-ngis si Rosalinda na namumulang mga pisngi. Saka nahihiyang bumulong sa kanya. Love, kinikilig ako. Malakas na humalakak si Emmanuel at hinalikan siya sa pisngi. Pagkatapos kumain, niyaya ni Emmanuel si Rosalinda sa balkonahe. Grabe, ang ganda ng tanawin, sabi ni Rosalinda habang nakatingin sa mga ilaw sa malayo. Nakaka-relax talaga dito sa bahay mo. Dito ko balak itira ang magiging pamilya ko, sabi ni Emmanuel habang humihigop ng kape. Alam mo, dati, tuwing titingin ako sa tanawin na to, parang kulang. Maganda, oo, pero may puwang. Ngayon lang siya buo kasi nandito ka. Mata man niyang tiningnan ng dalaga. Kanina pa talaga siya kinakabahan. May balak na kasi siyang mag-propose dito. Hindi ang grande ang proposal ni Emmanuel. Wala silang audience, walang banda, walang fireworks. Tahimik lang ang gabi, may malamig na hangin at naririnig nila mula sa malayo ang humuhuning jeep at busina ng kotse. Dahan-dahang inilabas ni Emmanuel mula sa bulusa ang isang maliit na kahon. Rosalinda! Parang napako sa upuan si Rosalinda at bahagyang nanlakyang mata. Love, anong ginagawa mo? Hindi ako magaling sa magarbong salita, sabi ni Emmanuel at bahagyang nanginginig ang boses. Pero 2 taon na kitang kasama at sa bawat araw, mas lalo kong naiintindihan na ikaw ang tahanan ko.
Wala na akong ibang hiling kundi ang kasama ka sa bawat pag-uwi ko, kahit saan man ako manggaling. Binuksan ni Emmanuel ang kahon at sa loob ay isang simpleng singsing na may maliit na bato. Will you marry me, Rosalinda? Tanong ni Emmanuel. Tahimik si Rosalinda sandali. Tanging tunog ng hangin at malalayong ingay ng kalsada ang nasa pagitan nila. Tumingin ito sa singsing pagkatapos kay Emmanuel. Yes. Sagot ni Rosalinda, may luha sa mga mata nito at napangiti si Emmanuel dahil doon. Oo naman, pakakasalan kita, love. Isunuot niyang singsing sa daliri nito, saka tumayo at niyakap ito ng mahigpit. Mahal kita. Mahal din kita. Sagot ni Rosalinda habang nakasandal sa balikat niya. At sa gabing yon, parang lalo nilang naramdaman na kahit wala silang engranding kwento ng proposal, mayroon silang mas mahalagang kwento ng dalawang tao na marunong umayon sa ritmo ng isa't isa at handang magpatuloy hanggang sa huling pahina. Maaraw ang umagang yon pero hindi mainit nang ikasal sila ni Rosalinda. Gandang-ganda siya sa kanyang asawa ng araw na yon at kahit na lumilipas ang panahon, parang nakaprint na yon sa utak ni Emmanuel. Pupunuin natin ang mga anak ang isang buong mesa balang araw, sabi ni Emmanuel at punong-puno ng lambing. Napatingin sa Rosalinda kay Emmanuel. Bahagyang natawa pero seryoso rin ang mga mata. Sana nga, gusto ko rin ng malaking pamilya, love. Ilan ang gusto mong anak? 2, 3? Tanong ni Emmanuel. Depende, sagot ni Rosalinda. Kung gaano ka kagaling maging partner kapag nag-aalaga ng bata. Natawa naman si Emmanuel. Ako pa talagang hinamon mo. Sinisikap kong maging mabuting asawa araw-araw. Kaya sisikapin ko rin maging mabuting ama sa mga magiging anak natin. Pagbabalanse ang ginawa nila sa unang taon ng kanilang kasal. Masyado silang abala sa mga trabaho mayroon sila, kaya napili nilang isuko iyon. Nagtayo sila ng maliit na travel agency. Si Rosalinda ang nag-aasikaso sa opisina. Si Emmanuel naman ang humahawak sa airline connections at logistics. Basta pinagtutulungan nila ang kanilang negosyo at maiging pinag-aralan. Hindi pa malaki ang kita, pero gabi-gabi, habang naghahapunan, pinag-uusapan nila ang kinabukasan nila. Mas malaking opisina, mas maraming kliyente, bahay na may garden na gusto ni Rosalinda, at mga batang tumatakbo sa bahay nila. Basta inayos nila ng kanyang asawa ang magandang future para sa pamilyang gusto nilang buuin. Nagbago ka ng lotion? Tanong ni Emmanuel nang humiga sa tabi niya ang kanyang asawa. Bakit? Hindi ba mabango? Sandaling nagpanggap na seryoso si Emmanuel. Hindi. Kasi mabangong mabango. Emmanuel, tili ni Rosalinda nang daganan niya ito. Nagpapabango ako para makabuo agad tayo. Tumawa naman siya at hinalikan ang leeg nito. Hindi na kailangan. Ilan? Napapikit ito. Ilang ano? Ilang anak? May banayad ng ngiti sa labi ni Emmanuel. Sabi mo, gusto mo ng malaking pamilya. Ilan ang ideal na anak mo at sa tingin mong kaya mo? Mahina itong tumawa. 3, siguro 4, 2 babae, 2 lalaki. Kahit anong mauna, okay lang. Ikaw? Gusto ko rin kung anong gusto mo. Sagot naman ni Emmanuel. Kahit anong biyayang darating sa atin, magiging masaya ako. Gumuhit ang maliliit na hugis ang mga daliri ni Rosalinda sa braso ni Emmanuel. Magmamana sila ng tangkad mo, sa ilong ko, at tawa mo. Dagdag naman ni Emmanuel. Dapat tawa mo kasi mas buhay ang bahay kapag katulad mo sila kapag masaya. Nakatulog silang dalawa na ang nasa isip ay larawan ng mga batang ini-imagine nila. 2 tao silang walang kamalay-malay sa mga unos na darating sa mga susunod na taon. Hindi kailanman inakala ni Emmanuel na maaaring maging ganoon kalamig ang isang silid sa ospital. Maingat na humuhuni ang aircon, ngunit hindi lang yon ang dahilan ng ginaw, kundi ang asawa niyang nalulungkot sa nangyari. Love, tawag ni Emmanuel rito. Nakahiga sa hospital bed si Rosalinda habang nakatalikod sa kanya. Mula sa kinauupan ni Emmanuel, tanaw niya ang bahagyang panginginig ng balikat nito. Gusto niyang abutin ng asawa, ngunit hindi niya rin alam kung anong sasabihin.
Umiikot pa rin sa isip niya ang tinig ng doktor kanina. Kayong mag-asawa pwedeng magkaroon ng anak pero nahihirapan ang katawan ng asawa mo na dalhin ang pagbubuntis hanggang sa huli. Ngayon, masyadong maaga dumating ang complication sa kanyang first pregnancy. Hindi niyo kasalanan, hindi niya kasalanan. Nangyayari lang ito at maaaring maulit kung sakaling magbubuntis siya ulit. Umigting ang panga ni Emmanuel habang nakikinig. Wala ba talagang magagawa? Napabuntong hininga ang doktor. Maaari tayong magsagawa ng mas marami pang tests at mas mababantayan siya sa susunod. Pero walang kasiguraduhan. Bata pa siya at malusog pero hindi palaging madali ang pagbubuntis. Next pregnancy niya, pwede nating i-monitor ng mas maigi ang pagbubuntis ng misis mo. Ngayon, habang nakaupo sa silya sa tabi ng kama, tinitigan ni Emmanuel ang sariling mga kamay. Mga kamay na kayang magpaandar ng eroplano, ngunit tila walang silbi pagdating sa kanyang asawa. Binasag ni Rosalinda ang katahimikan. Sabi nila, hindi kayang panatilihin ng katawan ko ang baby natin? Napalunok si Emmanuel. Hindi eksaktong yan ang sinabi nila. May chance pa rin naman daw. Saka nagbabago pa rin naman ang paglipas ng panahon. I-monitor kung sakaling mabuntis ka ulit. Nalulungkot ka sa pagkawala ng first baby natin. At nalulungkot din naman ako. Pero hindi tayo susuko Bahagya itong lumingon habang maputla ang mukha sa ibabaw ng unan. Iyon ang ibig nilang sabihin. Walang kwenta ang katawan ko. Katawan ko pa lang, hindi na kayang magpalaki ng baby. Paano pa kapag lumabas kung sakaling meron? Emmanuel, wala akong kwenta. Tumayo si Emmanuel at lumapit. Rosalinda, makinig ka. Huwag mong sabihin yan sa sarili mo. Hindi lang talaga para sa atin ang unang anak natin. Please, huwag ganyan Maging matapang ka, love. Tumulo ang luha ng kanyang asawa. Pinakasalan mo ako sa paniniwalang magkakaanak tayo. Pero ngayon, lumuhod si Emmanuel para makita ang mukha nito. Pinakasalan kita dahil mahal kita. Kahit hindi tayo magkaanak, magigising pa rin ako araw-araw na nagpapasalamat na ikaw ang unang nakikita ko. Tinitigan siya ni Rosalinda na para bang may hinahanap na pagdududa, awa, o marahil kahit kaunting galit. Pumasok ang nurse upang suriin ang vital signs ni Rosalinda. Sinundan ni Emmanuel ang bawat kilos nito. Nang makaalis muli ang nurse, bumulong si Rosalinda sa kanya. I'm sorry, Emmanuel. Pumikit siya sandali. Huwag kang hihingi ng tawad para rito. Maghanap ka na lang ng iba. May intindihan ko kung iiwan mo ako at hahanap ka ng ibang babae. Hindi ko maibibigay sa'yo. Naibigay mo na sa akin ang lahat. Putol ni Emmanuel at humigpit ang hawak sa kamay nito. Iniisip mo bang hahanap ako ng iba dahil dito? Rosalinda, mahal kita. Mahal na mahal. Hindi magbabago yon dahil lang sa nangyaring to. Dito lang ako sa tabi mo hanggang huling hininga ko. Sasamahan kita. Kahit tayong dalawa, okay lang. Okay na okay ako. Kumibot ang labi nito at yumakap sa kanya. Pero hindi ako okay. Hindi kailanman magiging okay sa akin. Gustong gusto ko ng baby. Gusto ko ng anak. Napakagat labi si Emmanuel at mas humigpit ang yakap dito. Alam niyang nasasaktan ito. Alam niya na sa kanilang dalawa, mas matindi ang pangarap ni Rosalinda na magkaroon sila ng anak. Pero ayaw niyang madaliin ito. Naniniwala si Emmanuel na ibibigay ng Diyos ang para sa kanila. Kinagabihan, pinalabas na nga sila. Parang napakahaba ng lakad mula ospital papunta sa kotse. Laging nakalagay ang kamay ni Emmanuel sa likod ng kanyang asawa para alalayan ito habang mabagal silang naglalakad sa parking lot. Sa kotse, nakatingin lang si Rosalinda sa bintana. Gusto mo bang kumain? Malumanay niyang tanong. Umiling naman ang asawa niya. Sopas, cinnamon roll na favorite mo. Pwede akong... Iuwi mo na lang ako. Mahina nitong sabi at mas lalong binalot ang sarili sa maliit na kumot. Nalungkot ang puso ni Emmanuel dahil doon. Inabot niya na lang ang ulo nito at marahang hinaplos ang buhok. Pagdating sa bahay, mas lalo pang bumigat ang katahimikan.
Nagluto na rin si Emmanuel ng corn soup at dinala sa kanilang kwarto. Ngunit isang higop lang ang tinikman nito bago isinantabi ang mangkok. Itatabi ko to. Mamaya, kainin mo ah. Hindi pwedeng ganito lang ang kainin mo. Malumanay niyang sabi kay Rosalinda sabay halik sa noon nito. Pinuno ni Emmanuel ang sarili ng maliit na gawain. Nag-check siya ng emails mula sa kliyente, pagsasagot ng mga mensahe tungkol sa travel agency at pag-aayos ng mga resibo. Paminsan-minsan ay titingin siya sa kama kung saan nakahilatan si Rosalinda. Nakapikit ito, ngunit alam niyang gising ang isipan. Pagsapit ng gabi, humiga siya sa tabi nito. Hinanap ang kamay sa ilalim ng kumot at hinayaan nitong hawakan niya yon nang walang imik. Makalipas ang ilang oras, nagising si Emmanuel sa mahinang pag-iyak. Nakatalikod ito, nanginginig ang balikat at tinatakpan ng bibig para pigilan ang tunog. Lumapit siya at niyakap mula sa likod ang kanyang asawa. Rosalinda, Umiling agad ito. Ayokong makita mo ako ng ganito. nandito lang ako, love. Kaya natin to. Sa wakas, hinayaan nitong umiyak ang sarili sa dibdib niya at hinawakan nilang si Rosalinda hanggang sa makatulog itong muli. Pagkatapos ng pagkawala ng unang baby nila, sumubok pa sila. Naging matapang sila ni Rosalinda at hindi sumuko. Kaso, hindi yata talaga para sa kanila ang pagkakaroon ng anak. 2 beses nang nakunan si Rosalinda at siya na lang ang naaawa sa katawan nito. Ayaw na niyang subukan pa nila, kaso ayaw pa rin magpaawat ng kanyang asawa. Pilit pa rin itong kinakaya, kaya hindi na minarkahan ni Emmanuel ang kalendaryo pagkatapos ng 3 beses. Positive ba? Tanong ng asawa niya nang mag-take ng pregnancy test. Mabilis siyang tumango. Oo, positive, Rosalinda. Lumapit si Emmanuel, yumuko sa harap nito at ipinatong ang mga kamay sa tuhod ng asawa niya. Love, 3 beses na to na nabuntis ka. Hindi na ako mapakali. Nag-aalala ako. Baka makunan ka na naman. Hindi na ako makukunan. Kakapit tayo dito sa batang to. Love, ayoko pang sumuko. Kaya ko pa. Kaya ko pang lumaban para sa anak natin. Matatag na sabi ni Rosalinda. Niyakap siya nito ng mahigpit. Last na to. Kapag hindi pa rin para sa atin, titigil na tayo. Sisikapin kung hindi ka na mabuntis. Rosalinda, maawa ka naman sa katawan mo. Nag-aalala ako sa'yo. Namumuo ang mga luha niya. Gusto niyang sumuko na pero nanatiling matatag ang kanyang asawa. At sa loob ng ilang linggo, kumapit nga sila. Nag-usap sila ng mahina tungkol sa mga pangalan na pwede nilang ibigay sa bata. Nahuhuli ni Emmanuel ang kanyang sarili na tumitingin sa mga stroller kapag dumadaan sa mall pero pinipilit na magpatuloy sa paglalakad. Ayaw nilang mamili muna ng gamit para sa baby dahil kahit may pag-asa, nandoon pa rin ang tahimik na pagsuko. I'm sorry, tumigil na ang heartbeat ng baby ninyo. Kailangan na lang na tanggalin ang embryo. Imporma ng doktor na hindi na bago kay Emmanuel. Wala na siyang luha sa pagkakataong yon. Siguro ay napagod na lang talaga siya. Subalit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang masakit pa rin yon. Maaari pa rin kayong magkaanak, mahinang sabi ng doktor. Pero nahihirapan ang katawan ni Rosalinda na panatilihin ang pagbubuntis. May mga komplikasyong hindi namin lubos na mapipigilan. Ilang beses na namin tong sinabi sa inyo. Napayoko si Rosalinda at pinipigilan ang pag-iyak. Mas hinigpitan ni Emmanuel ang pagkakahawak sa kamay ng kanyang asawa. Ano pang hindi namin nasusubukan? Tanong niya. Ano pang kulang? Napabuntong hininga ang doktor. Nasubukan niyo na ang lahat na mayroon kami rito. Hindi ito imposibleng mangyari pero nananatili ang risk so I suggest na tumigil na muna ang misis mo sa pagbubuntis. Like ipahinga muna dahil baka makaapekto sa kanyang kalusugan. Bahagyang yumuko si Rosalinda. Ibig sabihin, kasalanan ko na naman? Rosalinda, Mabilis na putol ni Emmanuel. huwag mong sasabihin yan. Nang gabing yon, mabigat na naman ang katahimikan sa kanilang kwarto. Nakatagilid ito patalikod sa kanya. Mahigpit niya itong niyakap na para bang kayang pigilan ng kanyang mga braso ang pagkawala ng sakit na nadarama nila.
Mag-asawa ka na lang ng iba. Ang laki-laki ng bahay natin, tayo lang ang nakatira. Saad ng kanyang asawa. Bumulong siya sa tenga nito. Ano bang sinasabi mo? Bakit mo ba ako pinagtatabuyan sa iba? Mahal kita. Kahit na hindi tayo magkaroon ng anak, hindi magbabago yon. Mananatili kang asawa ko dahil mahal na mahal kita. Itinuon ni Emmanuel ang sarili sa trabaho pagkatapos nun. Kailangan siya ng travel agency. Natuto rin silang mamuhay sa pagitan ng mga pagdadalamhati. Masakit, pero paunti-unti na nilang tinatanggap na hindi na sila magkakaroon pa ng anak. At may pag-iingat sa tuwing mapag-uusapan ang tungkol sa anak na parang isang maling salita lang ay pwedeng sumira sa kanila. Subalit kahit na anong mangyari, hindi matatawaran ang katatagan ni Rosalinda. Emmanuel, tawag ng kanyang asawa isang gabi. May iniisip ako. Ibinaba niya ang tasa. Tungkol saan? Huminga ito ng malalim bago tuluyang humarap sa kanya. Gusto kong subukan ulit. Dahan-dahang pumasok sa kanya ang mga salitang yon. Kahit hindi niya patanungin ng direkta, alam niya na kung anong ibig sabihin ng kanyang asawa. Kumurap si Emmanuel. Rosalinda, 40 ka na. Mas risky yata kapag ngayon ka pa nagbuntis. Alam ko. Delikado yan. Mabilis niyang sagot. Halos hindi na naisip kung paano niya sasabihin ng mas mahinahon. Sinabi na ng doktor noon pa, ayokong mawala ka. Ayokong isakripisyo mo ang buhay mo para lang sa baby na gusto nating dalawa. Ni hindi natin alam kung mabubuhay din yun. Alam ko ang sinabi ng doktor. Pero gusto ko pa rin subukan. Banayad pero matatag na sambit ni Rosalinda. Pinisil ni Emmanuel ang tulay ng ilong niya. Ramdam niya ang dating takot na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Yung takot na hindi siya pinatulog sa bawat gabing kasunod ng mga nakaraang pagkalaglag ng mga anak nila. Rosalinda, 3 beses na. Dumaan na tayo rito ng 3 beses. Hindi ko hinihinging pagdaanan mo ulit ang takot na nadarama mo sa tuwing nabubuntis ako. Sabi nito habang namumuo na ang luha sa mga mata. Hinihiling ko lang na samahan mo ko habang pinipilit kong maging matatag para sa baby natin. Gusto sana niyang tumanggi. Sabihin na hindi sulit, na sapat na ang buhay na magkasama sila. Pero isang tingin lang sa asawa niya, sa mga matang puno ng determinasyon at mga kamay na bahagyang nanginginig habang hawak ang kamay niya, hindi niya nakaya. Alam niyang kapag tumanggi siya, may mababasag sa loob nito na baka hindi na maayos pa. Sigurado ka? Mahina niyang tanong. Oo, gusto kong mabuntis ulit, Emmanuel. Makalipas ang ilang linggo, nagplano silang mabuntis si Rosalinda. At katulad ng plano nila, nangyari nga iyon. Buntis ako, nakangiting sabi ng kanyang asawa. Natigilan siya, hindi dahil hindi niya inaasahan. May bahagi sa kanya na handa para roon. Talagang hindi lang maiwasan na dumapo sa kanya ang takot. Rosalinda, umusog siya palayo sa sandalan. Kailangan nating mag-ingat. Dapat... Maingat na ako, sagot naman ito. Hindi na ako nagbubuhat ng mabigat, tumigil na ako sa pagtulong sa agency, kumakain ako ng maayos. Hindi sapat yun. Hindi na mapigilan ni Emmanuel ang pag-aalala. Simula ngayon, ako ang magbubuhat ng lahat ng bag. Hindi ka tatayo ng matagal. Hindi ka yuyuko at hindi ka... Emmanuel. Ngumiti si Rosalinda ng bahagya at inabot ang kanyang kamay. Parang gusto mo na lang akong balutin sa bubble wrap. Kung yun ang tanging paraan para maging safe ka, gagawin ko. Hindi ako nagbibiro. Mula noon, naging abala si Emmanuel sa pagbabantay. Kapag matagal na itong nakatayo sa kusina, pinapaupo niya agad. Siyang nagdadala sa lahat ng check-up at sinasamahan ito. At tuwing linggo, nasa simbahan naman si Emmanuel, nakayuko at inuusal ang parehong panalangin. Pakiusap, ingatan mo po ang asawa ko. Ingatan mo po ang bata. Matagal na siyang hindi nagdarasal ng ganoon. Para bang nakikipag-bargain na siya sa Diyos para lang ipagkaloob sa kanila ang anak nila. Nangangako na sila ni Rosalinda na magbibigay para sa simbahan, babawasan ang gastos para sa sarili, at magiging mas mabuting tao.
Kahit ano, basta't iligtas lang ng Diyos si Rosalinda at ang kanilang anak. Bawat check-up ay parang sugal. Minsan, tahimik lang siyang nakaupo sa sasakyan pagkatapos. Minsan, nananalangin at madalas na natatakot pa rin. Isang gabi, 5 buwan na si Rosalinda, nadatna niya ito sa beranda. Nakapatong ang kamay nito sa tiyan habang mahinang humuhuni. Yun ang unang beses na lumaki ng ganoon ang anak nila sa katawan nito. Kaya hangad nila na magkaroon ng himala. Dapat nagpapahinga ka. Sabi niya habang umuupo sa tabi nito. Nagpapahinga naman ako, sagot ng asawa niya ng may ngiti. Sumisipa siya. Sa tingin ko, babae ang anak natin. Ramdam ko. Saka sabi nila, ang ganda ko raw magbuntis. Dahan-dahan niyang inilapat ang kamay sa ibabaw ng tiyan ni Rosalinda at biglang may isang banayad na tulak mula sa loob. Naramdaman ko, love. Nakangiting sabi ni Emmanuel. Tumawa naman ito. Sabi ko naman sa'yo, sumisipa ang anak natin. Buhay na buhay siya sa pagkakataong to. Ito rin ang unang beses na lumaki ng ganito ang tiyan ko. Feel ko, safe ko siyang mailalabas. Sana, hindi na ako pahirapan ng anak natin. May nabasag sa kanya noon, pero hindi sa paraang masakit. Sa unang pagkakataon, pinayagan niyang sarili niya na mangarap. Na baka nga sa pagkakataon na yon ay may darating na himala sa buhay nila ni Rosalinda. Nagpatuloy ang pagbubuntis. Buwan-buwan, mabuting balita ang dala ng mga check-up. Pero si Emmanuel, hindi kailanman nagbaba ng kanyang mga pag-aalala. Maingat niyang tinatago ang takot, pero lumalabas yon sa paraan ng kanyang pag-aalaga. Sa paulit-ulit na paalala sa vitamins, sa mga gabing gising siya at pinapakinggan ang hininga ni Rosalinda. Kaya nang dumating ang araw na parang hindi totoo, naglalakad siya sa pasilyo ng ospital, nagdarasal at hindi makapag-isip ng tuwid. Hanggang sa tawagin siya ng doktor. Congratulations, Emmanuel! Safe nang nakalabas ang baby girl ninyo. Sobrang healthy ng anak nyo at hindi rin gaano nahirapan ang asawa mong mga anak. Alam kong may chance pa pero kahit doktor ako, naniniwala pa rin ako sa himala. Dahil sa case ng asawa mo, maaaring maging delikado para kay Rosalinda. Pero mukhang Diyos na ang kumilos para sa inyong pamilya. Namuo agad ang mga luha ni Emmanuel. Thank God. Thank you, Doc. Thank you. Maliit si Amanda. Sobrang liit habang nakabalot sa puting kumot. Kita lang ang munting mukha nito nang ilagay sa mga bisig ni Emmanuel, parang nakalimutan niyang huminga. Hindi niya balak umiyak pero dumaloy ng mabilis ang kanyang mga luha. Love, ang liit ng anak natin. Totoo bang atin siya? Pinagmasdan siya ni Rosalinda. Maputla pero nakangiti. Tatay ka na, magamagulang na tayo. Sa wakas, binigay na siya sa atin ng Diyos. Hinalikan niya sa noo ang kanyang asawa. Mahal na mahal ko kayo. I love you, Rosalinda. Salamat sa hindi pagsuko para sa anak natin. Simula nang isilang ni Rosalinda si Amanda, nagbago ang lahat para kay Emmanuel. Wala na siyang ibang direksyon sa buhay, kundi ang magtrabaho, umuwi, at alagaan ng pamilya niya. Noon, siya ang tipo ng taong kayang magpalipas ng gabi sa ibang bansa. Lumilipad mula isang kontinente patungo sa iba. Walang iniintinding iba kundi ang susunod na ruta. Pero nang dumating sina Rosalinda at Amanda, para bang ang mapa ng mundo niya ay lumiit. Nakafocus na lang siya sa isang bahay na puno ng tawa, iyak at pagmamahal. Love, nakakalakad na si Amanda. Bulalas ni Rosalinda. Baby, come here. Napangiti naman si Emmanuel habang kinukunan ng video ang kanyang mag-ina. Oo, ang bilis maglakad ng anak natin. Nagpapakitang gilas agad. Sa bawat milestone ni Amanda, naroon siya. Siya ang unang nag-video nang magsalita ito ng mama habang kumakain. Sobrang naging maligaya ang mga puso nila ng kanyang asawa habang pinagmamasdang lumaki ang kanilang anak. Papa, tingnan mo si Lala, marunong na siya maglakad, sabi ni Amanda habang pinapagalaw ang manika na para bang may sariling buhay. Umupo si Emmanuel sa tabi nito. Talaga? Pero dapat pag naglalakad si Lala, may bantay din siya. Baka matumba. Tumawa naman agad si Amanda.
Papa naman, hindi po siya totoo. Ngumiti siya at huminga ng malalim. Oo, hindi nga totoong manika. Pero ikaw anak, totoo ka. Ang bawat galaw mo, gusto naming bantayan ng mama mo. Kasi mahalaga ka sa amin. Habang lumalaki, may mga bagay din na umuusbong sa kanilang damdamin. Dahil na rin siguro sa labis na pagmamahal at sa mahirap na mga pinagdaanan nila bago dumating si Amanda. Hindi na mawala sa kanila ang pagiging maingat. Man, hayaan mo siyang magkamali paminsan-minsan. Wika ng kanyang asawa habang nag-aayos ng mga laruan sa estante. Hindi mo siya pwedeng bantayan sa lahat ng oras. Alam ko, Sagot ni Emmanuel, pero hindi niya mapigilan ang sarili. pero hanggat kaya ko, gagawin ko. Baka kasi isang araw hindi na. Siyempre, darating ang araw na kailangan din naman natin siyang hayaang mamuhay mag-isa. Pero sa ngayon, ganito muna. Maging overprotective tayo para sa kanya. Hindi mo kailangang isipin yun ngayon. Bata pa siya. Tayo ang magtuturo kung paano tatayo kapag natumba. Pareho sila ng nararamdaman ng kanyang asawa. Simula nang maging magulang sila, nandun ang takot na mawala ng anak. Papa, aalis ka na po? Mahina pero malinaw na tanong ng anak niya habang nakadilat ang isang mata. Oo anak, pupunta na sa work ang papa. Mamayang gabi, nandito na ulit ako. Promise. Promise? Humalakhak naman siya. Promise at may pasalubong ka. Chocolates? Tingnan natin. Kasi napag-usapan na natin na hindi pwede ang sobrang chocolates, di ba? Baka magalit ang mama mo. Ngumiti si Emmanuel saka hinalikan ang noo ng anak. Matulog ka pa. Tulog pang mama mo. Magpakabait ka. Huwag mong pahirapan ng mama mo. Okay po. I love you, Papa. Napangiti si Emmanuel at hinalikan ang mga noo ng kanyang mag-ina. I love you anak. Mahal ko kayo ng mama mo. Habang papalabas siya ng kwarto, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Hindi na pala siya marunong umalis ng walang kaunting kirot. Isang kirot na dulot ng paglayo kahit panandalian lang. Mabilis na lumipas ang mga taon. Sa ikapitong kaarawan ni Amanda, naghanda sila ng simpleng salo-salo sa bakuran. Papa, tingnan mo! Sigaw ng anak habang tumatakbo papunta sa kanya, bit-bit ang bagong laruan. Bigay po ni tita, so nice! Wow, ang ganda naman! Sagot ni Emmanuel sabay upo sa tabi ng kanyang asawa na ngayon palang kumakain. Pero mas maganda ka pa rin dyan. Siyempre, mana ka sa mama mo. Natawa naman si Rosalinda at sinubuan siya. Nang bola ka pa? Mama, tama naman po si Papa. Maganda po tayo. Ngumiti ang anak nila at masayang masaya pa rin sa mga natanggap nitong laruan. Nalingon ni Emmanuel si Rosalinda na kumakain pa rin. Pinunasan niya ang gilid ng bibig nito. Kung ano siya noon, ganoon pa rin siya sa kanyang asawa. Hindi yun nagbabago. Nang magtama ang tingin nila, nagkasundo sila sa iisang bagay nang hindi nagsasalita. Lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo, sulit para sa mga ngiting mayroon sila ngayon. I love you, Emmanuel, nakangiting sabi ng kanyang asawa. Hinawakan niya ang kamay nito. Mas mahal kita, love. Sa school programs, siya ang pinakamalakas pumalakpak. Papa, wag mo masyadong maingay. Bulong ni Amanda, minsang nag-recital ito ng tula. Pero nakangiti pa rin ito, halatang natutuwa na nandoon sila ni Rosalinda. May isang pagkakataon din naman na nasa playground sila at biglang nahulog si Amanda mula sa monkey bars. Mabilis siyang tumakbo, halos madapa sa pagmamadali. Kahit si Rosalinda, ganoon din ang naging reaksyon. Anak, ayos ka lang? Hingal niyang tanong habang kinakalong ito. Opo, Papa, natapilok lang po. Tinignan ni Rosalinda ang paa ng anak nila. Ikaw talaga, sabi ko naman sa'yo, wag mo nang subukan ng monkey bars, diba? Ang sabi ko, swing at slide lang ang pwede. Napabuntong hininga si Amanda. Sorry po, hindi po ako laging nakikinig. Pero sa isip ni Emmanuel, palagi silang mag-aalala ni Rosalinda. Dahil sa mata niya, anumang panganib, kahit maliit, ay masyadong malaki para sa anak nila ng kanyang asawa. Pagdating ng gabi, madalas silang magkwentuhan sa sala habang nagkakape siya at si Amanda naman ay may gata sa baso. Papa, kapag lumaki na ako, pwede po ba ako maging piloto tulad mo?
Gusto ko pong palaging sumasakay sa airplane. Pwede, pero kailangan matuto ka munang maging disiplinado at matapang. Saad ni Emmanuel. Ngumuso si Rosalinda. Matapang naman po ako ah. Talaga? Tanong ni Emmanuel habang nakangiti. Opo, gusto ko pong maging katulad ng mga babaeng nagtatrabaho sa airplane. Saad ng bata. Natawa naman si Rosalinda. Flight attendant ang tinutukoy ng anak mo, Emmanuel. Hindi pagiging piloto. Anak, kung gusto mo sa airplane, meron din namang mga flight attendant. At doon, parang may kumirot sa puso ni Emmanuel. Dahil alam niyang darating ang panahon na hindi na nila laging kasama ang anak. Pero ngayon, habang bata pa, kaya pa niyang gawing totoo ang pangako. Minsan, tinatanong niya ang sarili kung nasosobrahan ba siya. Pero tuwing naiisip niya ang ilang taong paghihintay noon bago maisilang si Amanda at ang mga takot na baka mawala ito, alam niyang hindi niya kayang magbago. Para kay Emmanuel, bawat hakbang ni Amanda ay alaala ng panahong halos hindi sila nagkaroon ng anak. Kaya bawat tawa nito, bawat hinga, ay parang regalo na ayaw niyang masayang. Ngayon, sa edad na 12, mas madalas nang umiirap ng mata si Amanda kesa nadadapa. Pero si Emmanuel ay patuloy pa rin naghahanap ng dahilan para magbantay. Ang arte na ng anak natin. Ang sungit. Reklamo ni Emmanuel sa kanyang asawa. Tumawa naman si Rosalinda. Ha? Hindi mo kaya no? Huwag mo kasing asarin. Sumabat naman si Amanda. Kaya nga po Papa, ang kulit-kulit mo po kasi kaya hindi ko po mapigilan magtaray. But I still love you, Papa. But sometimes, ang kulit mo po talaga. Tawang-tawa naman si Emmanuel. Naglalambing lang naman ako, anak. Inaayos niya ang schedule ng kanyang trabaho para umuwi ng sakto sa mga okasyon sa eskwela ng anak nila. Gaya na lang ng magkaroon ng school recital si Amanda. Emmanuel, alam mo bang isang linya lang naman ang sasabihin niya sa dula? Sabi ni Rosalinda, isang gabi habang inaayos ang mga brochure para sa kliyente. Isang linya pa rin yun. Natatawa niyang sambit. Kung sasabihin niya yun sa harap ng 100 tao, gusto kong makita niya tayo sa audience. Ngumiti si Rosalinda. Mas kakabahan lang si Amanda kung tititigan mo siya na parang lawin. Mas mabuti ng lawan kaysa bakanting upuan. Mahina niyang sagot. Isang Martes ng hapon, maaga si Emmanuel sa pagsundo. Nakatayo siya sa labas ng gate ng eskwela para bang gwardya. Papa! Bulalas ng kanyang anak. Kamusta anak? Bati niya, bahagyang yumuko para mayakap siya nito sa bewang. Papa, si Bea! Pakilala ni Amanda at hinahatak ang isang mahiyain na kaklase. Siya na po ang bagong best friend ko. Papa, may best friend na po ako. Bahagyang yumuko si Emmanuel. Nice to meet you, Bea. Saan ka nakatira? Sinusundo ka ba ng magulang mo? Napatawa naman ang kanyang asawa. Love, parang ini-interrogate mo na naman siya. Tinitiya ko lang na mababait ang mga kaibigan ng anak natin. Ayoko mapunta siya sa masamang kaibigan at maimpluwensyahan ng kung ano-ano. Sagot naman ni Emmanuel. Sa bahay, pinanood ni Rosalinda mula sa may pinto ng kusina habang ini-inspeksyon ni Emmanuel ang homework ni Amanda na parang manual ng eroplano. 12 na siya, hindi na siya 5 years old. Komento ni Rosalinda habang inilalapag ang tray ng merienda. Maski daw si Anyos, marunong pa rin gumawa ng kalokohan. Giit ni Emmanuel. Nakangiting umunguyan ang pansit si Amanda. Ano pong klaseng kalokohan sa tingin mo po ang ginagawa ko, Papa? Mga lalaki. Diretso niyang sagot. Bakit ang daming love letter dito? Halos mabulunan si Amanda. Mga lalaki? Kadiri, hindi ko naman po binabasa yan. Papa, hindi ko rin naman po tinatapon kasi I don't want to make them feel bad po. Tumawa si Rosalinda. Naghintay ka lang ng ilang taon, mas marami pa yung manliligaw, Emmanuel. Kapag naging dalaga na, mas lalo kang mai-stress. Hindi pa pwedeng ligawan. Saka ka lang liligawan kapag 18 ka na. Saka ka pa lang namin papayagan magkaroon ng boyfriend kapag nakagraduate ka na sa college. Kaya matagal pa anak, mag-aral ka muna and mag-enjoy sa kabataan mo. Bilin pa ni Emmanuel. Ngumiti naman si Amanda. Alam ko po, Papa. Isang maulan na hapon, kanselado ang klase ni Amanda dahil sa masamang panahon.
Sinundo niya ang anak sa eskwela na may dalang payong. Papa, may sarili po akong payong, sabi ni Amanda, sabay taas ng maliit na payong na may design na mga ula. Mas malaki ang sa akin, Sagot naman ni Emmanuel. Tumagilid ang ulo ni Amanda. So, sasabay po ako sa iyo kasi iniisip mo pong mababasa ako o dahil ayaw mo pong maglakad mag-isa? Tipid na ngumiti si Emmanuel. Pareho. Niyakap siya sa braso ng anak at magkasama silang naglakad. Iniingatan ng patak ng ulan sa ibabaw nila. Araw-araw, sinisikap ni Emmanuel na maging mabuting ama. Ganoon din ang ginagawa ni Rosalinda at alam niyang ibang-iba ang buhay ng mayroong anak. At dahil kabutihan ang ibinibigay nila kay Amanda, kabutihan din ang ibinabalik nito sa kanila ni Rosalinda. Anong gagawin mo, anak? Tanong ni Emmanuel habang nagpapahinga mula sa trabaho. Ngumiti naman si Amanda na 14 years old na ng sandaling iyon. Imamassage ko po ang kamay mo, Papa, para maging maginhawang pakiramdam mo po kahit papano. Napangiti naman agad si Emmanuel at tumingin kay Rosalinda. Love, bakit ganito si Amanda? May kailangan ba to? Tumawa naman ang kanyang asawa. Wala naman, ang nirereklamo niya lang sa akin yung sira niyang laptop. Pero ipapaayos na lang daw namin kaysa bumili ng bago. Ngumuso naman si Amanda. Papa, wala po akong kailangan. Gusto ko lang pong ibalik ang pag-aalaga niyo ni Mama kahit po sa simpleng paraan lang. Nagkatinginan sila ni Rosalinda. Sa pagkakataong yon, alam nila pareho na napapalaki nila ng maayos ang kanilang anak. At malaking achievement na yon para sa kanilang dalawa. Break muna anak, kailangan din ng asukal ng utak mo. Nakangiting sabi ni Rosalinda sa anak nila. Okay na ang mango graham na ginawa natin kagabi. Napatingala si Amanda at ngumiti. Salamat po ma. Saka, bakit kailangan pang magkasama po kayo ni Papa sa paghatid ng pagkain? Tumawa naman si Rosalinda at nilingon niya. Ewan ko ba dito sa papa mo? Kanina pa to, nang makauwi, walang ibang ginawa kundi bumuntot sa akin. Humalakhak naman si Emmanuel. Naglalambing lang ako sa mama mo, anak. Para kasing mas dumoble ang ganda ngayon. Napairap si Rosalinda habang natatawa naman si Amanda. Yun ang gusto ni Emmanuel, ang makita ng anak nila na masaya sila at nagmamahalan. Na kung dumating ang panahon na magmamahal ito, gusto niyang sila ni Rosalinda ang gawing pamantayan ng anak nila sa pagpili ng lalaking mamahalin. Pero matagal pa naman yon at ayaw na munang isipin ni Emmanuel. Tungkol sa project, umayos ng upo si Amanda. Papa, Mama, pwede po bang dito matulog si Bea? Kailangan po naming mag-work ng magkasama para sa isang project po namin sa science. Next week na ang deadline at under renovation po ang bahay nila ngayon kaya maingay. Tumaas ang kinay ni Emmanuel. Si Bea, yung best friend mo na lagi mong binabanggit nung elementary ka? Nagliwanag ang mukha ni Amanda. Apo, best friend ko po Papa. Nagkahiwalay po kami dati nung mag-high school na. But now, nag-transfer po siya ulit sa school kung saan ako pumapasok. Kaya classmates po ulit kami. Alam mo, yung mahilig po sa pusa pero allergic. Mabait po talaga siya kaya until now, best friend pa po kami. Tumango si Rosalinda. Nakilala ko na siya. Sa school fair dati. Magalang na bata nga si Bea. Sleepover Ano bang kasama sa sleepover na yan? Tanong ni Emmanuel. Nagsalita naman agad si Amanda. Project nga po, Papa. After dinner, gagawa po kami ng project namin dito sa room ko. Hindi po kami magiging maingay. Matutulog kami ng mga 11:00. Promise, Papa. Ang dami mo naman pong tanong. Hindi naman po ako mag-sleepover. Si Bea po. Nagkibit balikat si Emmanuel. Alam mo naman ako, gusto ko kumpletong impormasyon. Well, nagbabago ang mga kabataan. Hindi mo na rin siya nakasama years ago. Mabuting impluwensya ba siya? Walang masamang bisyo, walang rebelde na ideya. Tumawa si Amanda. Papa, siya nga po ang pinakamabait sa klase. Tahimik at mababaw po ang emosyon. Don't worry, hindi po siya masamang impluwensya. Sige, sana nga pumapayag ako. Pero, ang rules anak, paalala ni Manuel rito.
Halos tumalon si Amanda sa tuwa. Salamat pa! Salamat ma! Tumayo agad ito para yakapin muna si Emmanuel ng mahigpit. The best ka po talaga? Yumakap din si Emmanuel. Tandaan mo ang rules namin ng mama mo. Respeto sa bahay. Gagawa kami ng snacks para sa inyo at sisilipin every 30 minutes. Tumango si Amanda na parang nahuli. Tapos tumakbo papunta sa cellphone para i-text kay Bea ang magandang balita. Kinagabihan, nakaupo si Emmanuel sa sala kasama si Rosalinda. Sumisip-sip siya ng kape habang si Rosalinda ay inaayos ang mga papeles nila. Gusto ko talaga yung si Bea kahit noon pa. Alam kong mabait siya. Very good influence para kay Amanda, sabi ni Rosalinda. Tumingin si Emmanuel sa kanyang asawa. Mukhang maayos siyang bata. Naintindihan ko kung bakit gusto siya ni Amanda at mabuti rin siguro. Maganda na may taong pinagkakatiwalaan si Amanda. Tumigil ang kamay ni Rosalinda sa pag-aayos ng mga folder. Nag-aalala ka bang baka malungkot siya? Iniisip ko rin. Pag-amin ni Emmanuel. Nag-iisang anak kasi siya katulad nating dalawa. Ayokong lumaki siyang walang malapit na kaibigan. Lalo na't sobrang ingat natin sa kanya. Minsan iniisip ko kung masyado ba natin siyang inaalagaan. Ngumiti si Rosalinda. Masaya siya, Emmanuel. Yan ang mahalaga. At makakatulong ang pagkakaroon niya ng best friend. Humilig si Emmanuel sa sandalan at pinagninilayan iyon. Sige, bukas siguraduhin natin welcome si Bea. Tumawa si Rosalinda. Matutuwa ang anak natin. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, nakatayo si Emmanuel sa may gate nang dumating si Amanda kasama si Bea. Ngumiti ito ng mahiyain nang makita siya. Magandang hapon po, Tito. Bati ni Bea. Hello, Bea. Welcome. Tumabi si Emmanuel para makapasok ang dalawa. Lumabas si Rosalinda mula sa kusina habang pinupunasan ng kamay. Bea, mabuti at nakarating ka. Mag-dinner na muna tayo. Nagliwanag ang mata ni Bea. Salamat po, tita. Tinulak siya ni Amanda ng marahan. Sabi ko sa'yo, magugustuhan ka nila. Masaya ang hapunan. Nang mawala ang hiya ni Bea, lumabas ang pagiging madaldal nito. Tumingin si Rosalinda sa kanya habang nagsasalansa ng plato. Masaya ka? Ganun ba? Tumawa si Emmanuel. Siguro, gusto ko lang makita siyang ganito, na may kaibigan na parang kapatid ang turing. Lumambot ang boses ni Rosalinda. Lumalaki na siya, Emmanuel, at maayos ang takbo ng lahat. Dahan-dahan siyang tumango. Bagaman may nananatiling silakbo ng proteksyon sa dibdib niya. Maayos ang takbo ng buhay ni Amanda at sisiguraduhin nilang ganoon yun palagi. Papa! Mama! Bungad ni Amanda. Mahinahon ngunit may halong sigla. Pwede ko po bang ikwento sa inyo ang tungkol kay Bea? Tumaas ang kilay ni Emmanuel. Tungkol sa matalik mong kaibigan? Sige. Nahihiyang ngumiti si Amanda. Hindi naman po masyadong sekreto. Pero medyo, nagkaroon po kasi kami ng deep talks at napag-usapan ng mga bagay-bagay. Especially regarding po sa pamilya niya. Inilapag ni Rosalinda ang huling plato at umupo sa tabi ni Emmanuel. Sige anak, nakikinig kami. Huminga ng malalim si Amanda. Sabi po ni Bea, may isa pang pamilyang tatay niya. May asawa at mga anak. At si Bea, anak siya ng kabit ng tatay niya. Ramdam ni Emmanuel ang bigat ng mga salita. Mabigat yan para sa edad niya. Tumango si Amanda at bakas ang awa at lungkot sa mga mata. Sabi niya, parang hindi po siya kailanman nabibilang kahit saan. Nakatira po siya sa nanay niya. Minsan dinadalaw ng tatay, pero hindi raw po siya nagkakaroon ng masayang pamilya. Sabi niya normal lang daw yun sa kanya. Huminga ng malalim si Rosalinda. Kawawang bata. Walang batang dapat lumaki na iniisip na ganun lang talaga ang buhay. Naalala ni Emmanuel si Bea. Ang mahiyain itong ngiti nang una itong pumunta sa kanila. Laging magalang, tumutulong magligpit ng pinggan kahit walang nagsasabi. Naalala rin niya ang pakiramdam na parang mature itong tingnan, hindi sa pananalita kundi sa mga mata. Ngayon,
malinaw na kung bakit. Sumandal si Amanda. Seryoso ang mukha nito. Sinabi ko na parte po siya ng pamilya natin, na pwede po siyang pumunta rito kahit kailan, kahit para lang kumain o magpahinga. Gusto ko lang pong maramdaman niya na may lugar siya, kasi nang nagkakwentuhan po kami, nang tinanong ko po siya, sobra po ang iyak niya na parang yun po ang unang beses na may nagtanong kung okay lang po ba siya. May init na sumilay sa dibdib ni Emmanuel, halo ng pagmamalaki at lungkot. Pagmamalaki para sa anak nila na marunong umintindi ng damdamin ng iba. At lungkot naman para kay Bea na kailangang danasin iyon. Ngumiti siya kay Amanda. Malaki ang puso mo, iha. Tulad ng mama mo. Mahinang ngumiti si Amanda. So, okay lang po ba talaga, Papa? Na parang tunay na pamilya ang turing ko po sa kanya. Tayo po. Nagkatinginan sina Rosalinda at Emmanuel. Amanda, kung kailangan ni Bea ng lugar na ligtas para sa kanya, oo, palagi siyang welcome dito. Hindi mo na kailangan magpaalam para doon. Nagliwanag ang mukha ni Amanda. Talaga po? Siyempre, sagot ni Rosalinda nang may ngiti sa mga labi. Parang anak na rin namin siya. Alam mo anak, hindi lang dugo ang sukatan ng pamilya. Minsan, yung mga taong nandyan para sa'yo, yung nananatili. Kung kailangan ni Bea ng mga taong mananatili, pwede tayong maging ganoon para sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Amanda at medyo nanginginig ang labi. Salamat po, Papa. Salamat po, Mama. Hinawakan ni Rosalinda ang kamay ng anak. At salamat sa iyo kasi isa kang kaibigang nagpaparamdam na may lugar ang tao sa mundong ito. Bumuntong hininga si Amanda at parang gumaan ang loob. Siguradong matutuwa po si Bea. Sabi niya po minsan parang hindi siya dapat nabubuhay, na parang pagkakamali lang po siya. Nanigas ang panga ni Emmanuel. Walang batang pagkakamali. Hindi niya pinili ang sitwasyong kinasangkutan niya. Wala naman sa atin ang pumipili nun. Pero pwede niyang piliin kung sino ang tatawagin niyang pamilya. At kung tayo ang pipiliin niya, pipiliin din natin siya. Tumango si Amanda at matatagang muka. Sasabihin ko po sa kanya bukas. Tumayo si Rosalinda para magsandok ng adobo. Dapat dalhin mo siya rito sa weekend. Magluluto tayo ng espesyal. Ano bang paborito niya? Nag-isip si Amanda. Spaghetti raw po, Mama. Yung sweet style. At paborito niya rin po ang leche flan. Kaya ko ang leche flan. Ngumiti si Rosalinda. At ang papa mo, magaling sa mga pasta. Napatawa si Emmanuel. Mukhang may assignment ako sa kusina ah. Nagsimula silang kumain, ngunit may lambing na sa paligid. Ikinuwento ni Amanda kung paano palaging tinatago ni Bea ang nararamdaman, kung paano ito madalas tumatawa pero minsan ay biglang tatahimik. Tahimik na nakinig si Emmanuel. Iniimbak ang bawat detalye sa isip, parang piraso ng puzzle na mas maiintindihan si Bea. Pagkatapos ng hapunan, sumiksik si Amanda sa gitna nilang mag-asawa sa sofa. Pinakinggan lahat ni Emmanuel at iniipon sa kanyang mga alaala. Habang humuhupa ang ulan sa labas, may katahimikang bumaba sa puso ni Emmanuel. Hindi lang yon tungkol kay Bea, tungkol din yun kay Amanda. Nang umakyat si Amanda para maligo, sumandal si Rosalinda sa kanya. Ang bait ng anak natin. Napangiti si Emmanuel. Mana sa'yo. Salamat sa paglaban sa miracle baby natin. Nagkaroon pa tayo ng rason para sumayat hangarin na mabuhay ng matagal. Pareho na silang matandaan ni Rosalinda. Ilang taon na lang, may senior card na sila. Pero palagi silang nananalangin sa Diyos na bigyan pa sila ng maraming oras, na hayaan pa silang makitang maging successful, masaya at magkaroon ng asawa at mga anak, ang anak nilang si Amanda. Lumipas pa ang mga taon, nang sumapit ang 18th birthday ni Amanda, sila na muna ang nag-celebrate. Dinala niya ang kanyang mag-ina sa Spain at doon nag-celebrate ng birthday ng anak nila. Nang makauwi sa Pilipinas, doon palang naghanap ng magandang time para magkaroon ng magarbong party si Amanda. Gusto nila ng magarbo, lalo pa at nag-iisa nila itong anak. Yun nga lang, ngayong ganap na dalaga na si Amanda,
Inaasahan niyang may lilitaw ng nais makasungkit ng puso ng anak nila. Sino tong Stanley na to? Kunot noong tanong ni Emmanuel habang tinitingnan ng invitation. Akala ko ba lahat ng magiging kasayaw mo, mga pinsan mo lang? Bakit may kutong lupang pangalan dito? Nanlaki ang mga mata ni Amanda. Papa, ano pong kutong lupa? Hindi po kutong lupa si Stanley. Escort ko po siya. Pinamaywangan siya ng kanyang ama. Escort? Anong escort? Amanda, 18th birthday tong hinahanda namin para sa'yo. Hindi wedding yun ni Stanley na to. Hindi na napigilang tumawa ni Amanda. Papa naman, kaibigan ko lang po yan. Anong wedding? Papa ang OA. Ako pang OA? Tanong pa ni Emmanuel. Humalakhak naman ang asawa niyang si Rosalinda. Crush siya ng anak mo. Mama, akala ko po ba secret lang natin? Apela agad ni Amanda. Mas lalo tuloy nagtanong si Emmanuel. Hindi niya nagugustuhan na may tinatago sa kanya ang kanyang mag-ina. Kaya sinabi niyang gusto niyang makilala ang Stanley na yon. Kaya kahit na umaawit ang musika at kumikislap ang mga chandelier sa event hall ng hotel, nasa ibang lugar ang isip ni Emmanuel. Nakatayo siya sa gilid ng dance floor, nakahalukip-kip habang pinapanood si Amanda na umiikot sa mapusyaw nitong asul na gown. Nakangiti ito, may bahagyang pamumulang pisngi habang maingat na ginagabayan ng escort nitong kutong lupa. Kumalabit si Rosalinda sa braso niya. Hoy, tumigil ka na sa pagtingin na parang security guard. Natatakot na yata ang crush ng anak mo. Hindi ko siya tinatakot. Mariing sagot ni Emmanuel. Hindi inaalis ang tingin kay Stanley. Ina-assess ko lang. Saka kung tingin ko pa lang natatakot na siya. Paano niya ipaglalaban ng anak natin? Ayoko na kung sino-sino lang lalaki ang mapupunta si Amanda. Napabuntong hininga si Rosalinda. Pero nahuli pa rin ni Emmanuel ang munting ngiti sa labi nito. Natapos ang sayaw sa palakpakan. Nahuli ni Emmanuel ang sulyap ng anak sa kanya. Stanley, tama ba? Tanong ni Emmanuel. Agad na tumuwid ng tindig ang binata at inayos ang manggas ng damit. Opo sir, Stanley Rivera. Tumango si Emmanuel at tumuro sa mas tahimik na sulok malapit sa pasukan ng hallway. Mag-usap tayo sandali. Muling sumulyap si Stanley kay Amanda na nakaupo pa rin at kinakalikot ang laylayan ng gown na parang kinakabahan. Sige po sir. So, ikaw ang escort ni Amanda ngayong gabi? Malamig niyang sabi. Opo sir. Matatag ang boses ng binata, pero napansin ni Emmanuel ang bahagyang paglipat ng bigat nito na para bang pinaalalahanan ng sarili na manatiling tuwid ang tindig. At manliligaw niya? Huminga ng malalim si Stanley. Opo sir. Tumaas ang kilay ni Emmanuel. Matapang ka rin. Inamin mo agad sa akin. Wala naman pong saysay na itago pa. Sagot ni Stanley. Iginagalang ko po si Amanda. At kayo ni Ma'am Rosalinda. Mas gusto ko pong manggaling sa akin kaysa marinig niyo pa po sa iba. Saka gusto ko po siyang ligawan na nakikita niyo pong dalawa. Ayoko pong patagong ligawan siya dahil alam ko pong hindi yun ang deserve ng anak ninyo. At nire-respeto ko po kayo bilang mga magulang ni Amanda dahil alam ko pong mahal na mahal niya po kayo. Bahagyang kumislot ang puso ni Emmanuel. Hindi niya maitatanggi na tamaan siya roon. Marahil ay nabanggit ng kanyang anak ang tungkol sa bagay na yon na mahal sila nito. Tahimik, pinagmasdan ni Emmanuel ang binata. Alam mo bang bawal pang mag-boyfriend si Amanda hanggat hindi pa siya graduate sa college? Opo sir, nasabi niya na po sa akin. Mabuti at ibig sabihin, alam mo rin, siya lang ang anak namin. Ang yaman namin, ang milagro namin. Bahagyang lumambot ang tingin ni Stanley. Kinuwento niya rin po yun sa akin, ang paghihirap po ninyo bago siya dumating sa buhay ninyo. Kaya nga po gusto ko rin po siyang paghirapan kasi alam ko pong mahalaga po sa inyo ang anak ninyo. Kaya kami protective sa kanya. Marahan niyang sabi. Pero sabi ng iba, sobra. Hindi lang siya anak. Sagot siya sa libu-libong panalangin namin ni Rosalinda.
Kaya kapag may binatang gustong lumapit sa kanya, maintindihan mo kung ano ang nararamdaman ko. Hindi umatras si Stanley. Opo, ganun din naman po ang gagawin ko kung sakali po na magkaroon kami ng anak na babae. Biglang nagpanting ang kanyang tenga. Ano? Agad namang kinabahan si Stanley. Ang ibig ko hong sabihin, hindi po ako maliligaw kung hindi ko rin po siya nakikita sa future ko. Gusto ko pong sabihin ng seryoso po talaga ako kay Amanda. At alam kong wala po akong karapatan sa oras o damdamin niya. Pero handa po ako maghintay kahit gaano po katagal. Naningkit ang mga mata ni Emmanuel. Handang maghintay? Madaling sabihin yan hanggang sa maging mahirap na. Tumango si Stanley. Totoo po, pero hindi ko lang sinasabi. Gusto ko pong nandito para sa kanya, kahit kaibigan lang po muna ngayon o kung ano man po sa hinaharap. Kung taon ang bibilangin, taon ko rin pong hihintayin. Mas mahigpit na nagkrus ang braso ni Emmanuel. At habang naghihintay, anong plano mo? Habang naghihintay po ako, yun din po ang panahon na ayusin ko ang sarili ko. Para kapag nasa tamang panahon na po, pareho po kaming walang pag-aalinlangan. Sisiguraduhin pong alam niyang may halaga siya. Alagaan siya sa maliliit na paraang maaari nang hindi lumalampas sa hangganang itinakda niyo ni Ma'am Rosalinda. Hindi ko po siya pipilitin sa anumang bagay na hindi pa siya handa. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Emmanuel. Hindi kinakaya ang mga sagot ng binatang mukhang matatag talaga at hindi niya matatakot. Paano kung hindi ka pala niya magustuhan? Bahagyang ngumiti si Stanley. Mananatili po akong kaibigan niya at igagalang ko po ang kanyang desisyon. Mula sa gilid ng mata, nakita ni Emmanuel si Amanda na nag-aalumpihit sa upuan. Palihim na nakatingin sa kanila. Para bang gusto nitong iligtas si Stanley sa interrogation niya. Halos napangiti si Emmanuel. Muntik na, pero pinigilan niya lang. Sa halip, sinabi niya, Naiintindihan mo bang kapag sinaktan mo siya, sa akin ka mananagot? Opo sir. At alam mong may mga pangarap si Amanda. Eskwela, career, travel. Hindi niya isasantabi ang lahat para lang sa relasyon. Hindi ko ho gugustuhin yon. Mariing sagot ni Stanley. Gusto ko pong makita siyang makamit lahat ng pinaghirapan niya. Muling nanahimik si Emmanuel at tinitimbang ang bawat salita nito. Hinanap niya kung may bahid ng kasinungalingan sa mata nito, pero tanging matatag na determinasyon ang nakita niya. Sige, Wika ni Emmanuel sa huli, bagaman nanatiling seryoso pa rin. Kung seryoso ka sa paghihintay, maghintay ka. Patunayan mo. Hindi lang basta magtiis, suportahan mo siya habang malayo ka. Yan ang ginagawa ng totoong lalaki. Tumango si Stanley. Gagawin ko po sir. At tandaan mo, dagdag ni Emmanuel habang mababa ang tinig. Hindi basta babae si Amanda. Anak ko siya. Milagro namin siya ng asawa ko sa buhay namin. Responsibilidad namin siya. Inalagaan namin si Amanda mula noong araw na isinilang siya. At aalagaan namin siya hanggang sa huling hininga namin. Kung gusto mong maging bahagi ng kanyang buhay, igagalang mo yon. Kung ganun po, nangangako akong mamahalin at iingatan ko ang kayamanang pinalaki niyo sir. Kahit kaibigan lang muna, aalagaan ko po siya hanggat maaari. Hanggang dumating ang tamang panahon. May kumislot na init sa dibdib ni Emmanuel, pero pinanatili niyang matatag ang mukha. Titingnan natin kung tutuparin mo yung pangako mo. Opo sir. Maya-maya'y narinig nila si Amanda. Papa! Sabay silang lumingon, nakatayo na ito ngayon sa tabi ng mesa. May bahid ng kaba sa ngiti nito at mabilis ang sulyap sa kanilang dalawa. Okay lang po ba ang lahat? Tanong nito. Sumulyap si Emmanuel kay Stanley bago bumalik ang tingin sa anak. Nag-uusap lang kami. Lumapit si Amanda at binabaan ang boses. Papa, wag mo naman po masyadong takutin. Bahagyang ngumiti si Emmanuel. Kung natatakot siya, ibig sabihin ay hindi pa siya handa. Pinanood ni Emmanuel ang mga ito habang bumabalik sa dance floor para sa susunod na set. Bahagyang yumuko si Stanley para pakinggan ang bulong ni Amanda at tumawa ito. In love na ang anak ko. Parang walang pag-asang sabi ni Emmanuel. Sumulpot si Rosalinda sa tabi niya at isinukbit ang braso sa kanya. Oh,
Kumusta? Hindi masama. Amin ni Emmanuel na para bang yun na ang pinakamataas na papuring ibibigay niya sa ngayon. Ngumiti si Rosalinda. Mabait yang si Stanley. Ayaw mo lang aminin na gusto mo siya. Hindi ko kailangang magustuhan siya. Sagot ni Emmanuel. Nakatingin pa rin sa dalawang kabataang sumasayaw sa ilalim ng kislap ng chandelier. Kailangan ko lang tiyakin na karapat-dapat siya kay Amanda. Malalaman niya ng panahon. Lumipas pa ang mga taon, nandoon pa rin si Rosalinda para sa anak nila. Nakagraduate na ito at nakatapos ng kursong tourism. Sinagot na rin ito ang manliligaw na sa Stanley. At kahit ganoon, nakikita pa rin nila ang respeto ng binata sa anak nila. Parang ang sakit sa dibdib na inaasikaso na natin tong libing natin. Saad ni Emmanuel. Ayoko pa talagang mawala sa mundo. Tumawa naman si Rosalinda. Doon din naman ang tungo natin. Hindi ko pa rin gustong mamatay. Gusto ko pang makasama ang anak natin. Pero syempre, kailangan nating asikasuhin to. Ayoko namang si Amanda pang mag-asikaso ng mga ganitong bagay. Tiningnan niya ng matagal ang kanyang asawa. Alam niyang tumatanda na sila. Hindi siya takot mamatay noon, pero ngayong masaya siya kapiling ang kanyang mag-ina, gusto niya pang makasama ang mga ito. Kapag nauna ang mga ito sa kanya, alam niyang hindi niya kakayanin at baka sumunod agad siya. Flight attendant ang anak natin. Ibig sabihin, madalas na siyang wala sa bahay. Ngayon pa lang nalulungkot na ako. Saad ni Emmanuel. Hinaplos ni Rosalinda ang kanyang braso. Malaki ng anak natin. Gusto man natin siyang makasama pa. Kailangan natin siyang hayaang maging independent. Nalulungkot din ako pero ito ang career na pinili niya. Kaya suportahan na lang natin. Saka 5 taon lang naman daw. After nun, mananatili na ulit siya rito kasama natin. Kasi ready to settle na sila ni Stanley. At imamanage na ang negosyo natin. Huminga ng malalim si Emmanuel. Mabuti at naisip yun ni Stanley. Ganon din ako. Nang magpakasal tayo, kahit mahal ko ang career ko, tinigil ko ang pagiging piloto para sa'yo. Kaya naman, nang maging working adult na ang anak nila, pinabayaan na lang din nila ni Rosalinda. Hindi rin naman kasi nakakalimot si Amanda. Walang araw na hindi ito tumatawag o nag-a-update sa kanila. Kapag umuuwi, sa kondo pa nito umuuwi. Kaya kapag alam nilang walang biyahe ang anak nila, pumupunta sila sa kondo nito. Doon sila nagpapalipas ng ilang araw at nililinis ang kondo ni Amanda para rito. Mama, wag na po kayong masyadong mag-alala sa akin. Kasama ko naman po palagi si Bea. Mabuti na nga lang po workmate ko rin po siya. Nakangiting sabi ni Amanda sa kanila. Napatingin sila kay Bea nang magsalita ito. Oo nga po tito, tita. Ako naman po palagi ang nagbabantay kay Amanda. Palagi ko rin po siyang sinasamahan. Panatag sila roon. Alam naman nilang mabait si Bea. Hindi ito kailanman naging masamang impluwensya kay Amanda. Nga pala, mama, papa, may mga package po ako para sa inyo. Baka next week dumating na po yon. Nandoon po ang mga gift ko para sa inyo. Imporma ng anak nila. Napangiti naman si Rosalinda. Salamat anak. Hindi mo talaga kami nakakalimutan palagi. Maya-maya'y dumating na rin si Stanley. Tumakbo agad si Amanda at niyakap ang boyfriend nito at hinalikan sa pisngi. Napahalakak naman si Stanley at medyo binuhat pa si Amanda. Tinuwid ni Rosalinda ang pagkakakunot ng noon niya. Love, 4 na taon na sila ni Stanley. Ganyan pa rin ang reaksyon mo. Humarap naman si Emmanuel sa kanyang asawa. Alam mong kahit gaano pa kagaling na lalaki si Stanley, naniniwala ako na wala pa rin kahit na sinong lalaki ang deserve ang prinsesa natin. Tumawa na lang si Rosalinda at hinalikan siya sa pisngi. Napangiti naman agad si Emmanuel at bahagyang kumalma. Kahit na matanda na sila, nandoon pa rin talaga ang lambingan at init ng pagmamahala nila ni Rosalinda. Habang kumakain, panay ang kwento ni Amanda. Nakikinig naman silang lahat. Napansin din ni Emmanuel na maalaga si Stanley sa anak niya kahit kumakain lang. Para tuloy nakita ni Emmanuel ang kanyang sarili kay Stanley.
Ito pong dress na suot ko, Mama. Gift po sa akin ni Stanley. Sobrang ganda po. Alam niya rin po ang taste ko. Nakangiting sabi ni Amanda. Next year, magpapakasal na po kami. Sobrang excited na po ako. Ngiting-ngiti lang naman sa Stanley. Mas lalo pang napangiti nang ipagyabang ni Amanda ang engagement ring nito. Maya-maya'y tumayo si Bea na kanina pang tahimik. Bumalik ito na may dalang pitsil na may lamang juice. Kaso, bigla itong natisod kaya natapon ang laman kay Amanda. Hala, sorry, bulalas ni Bea. Tumayo naman agad si Amanda. Okay lang. Ikaw, okay ka lang ba, Bea? Natisod ka. Tumayo agad si Rosalinda, Emmanuel at Stanley para asikasuhin si Amanda. Ganoon na sila ng asawa niya kapag nasa ganoong sitwasyon ng anak nila. Pero namamangha rin siya kay Stanley na mabilis kumilos para tulungan agad si Amanda. Kaya sa pagkakataong yon, pakiramdam niya, hindi niya na kailangan pang mangamba na ipagkatiwala ang anak nila sa binata. Pero ang hindi alam ni Emmanuel, senyales na pala ang araw na yon para sa mabigat at hindi katanggap-tanggap na mangyayari sa kanilang buhay. Na-invite po ako sa birthday party ng coworker ko sa Sabado sa isang resto lang po at hindi naman po malayo. Pupunta rin po si Bea. Nakangiting sabi ni Amanda isang gabi. Mabilis sumambulat ang instinct ni Emmanuel. Hindi pwede. Agad lumungkot ang mukha ng anak. Papa, napabuntong hininga siya. Amanda, gabi yan. Alam mo namang kung ano-anong nangyayari kapag gabi. Lalo na ngayon, maraming tao ang hindi mo kilala. Napangiti ng bahagya si Rosalinda. Emmanuel, hindi na bata yan. 26 na siya. Next year, ikakasal na. At kasama naman si Bea. Hindi ba lagi mong sinasabi na panatag ka kapag kasama si Bea? Mabilis na tumango si Amanda. Oo nga po pa. At promise, hindi po kami magpapagabi masyado. Matamang pinagmasdan ni Emmanuel ang kanilang anak. Amanda, ikaw lang ang anak namin. Kahit na mag-asawa ka pa, hindi mo kami mapipigilan na palaging mag-alala sa'yo. Saka mabuti na lang, okay kay Stanley na dito na muna kayo tumira sa amin kapag mag-asawa na kayo. Hindi mo alam kung ilang taon naming hinintay bago ka dumating. Miracle baby ka namin. Kung kaya ko lang, bubuhatin na lang kita araw-araw para ligtas ka. Natawa naman si Amanda. Lumapit at ininampi ang kamay sa braso ng ama. Pa, na-appreciate ko po yan ng sobra. Pero kailangan ko rin po ng sariling buhay, di ba? Besides, si Bea ang number 1 bodyguard ko. Hinawakan ni Rosalinda ang tuhod ng asawa. Mahal, hayaan mo na. Responsable siya. Kung hindi natin siya bibigyan ng tiwala, paano siya matututo? Saka mag-aasawa na yan. Hindi pwedeng all the time ibibaby natin ang anak natin. Tahimik si Emmanuel sandali. Tama si Rosalinda. Responsable si Amanda. Maayos sa trabaho, laging umuuwi kapag may oras at laging nagpapaalam sa kanila sa whereabouts nito kahit matanda na at nasa biyahe. Sa huli, dahan-dahan siyang bumuntong hininga. Sige, pero magte-text ka kada oras. At kapag hindi mo ginawa yon, ngumiti si Amanda at sumabat. Magagalit si Papa. Gareth, I love you pa. I love you ma. Alam ko pong worries niyo and thankful po ako for that pero malaki na po ako. Dapat nga ako na po nag-aalaga sa inyong dalawa. Seniors na po kayo. Mahal ka rin namin anak, sabi ni Rosalinda. Pagsapit ng Sabado ng gabi, nagtagal si Emmanuel sa sala habang naghahanda si Amanda. Lumabas ito mula sa kwarto na nakasuot ng dress na simple pero elegante. Dumating si Bea makalipas ang ilang minuto, magalang na bumati bago lumabas. Pagdating sa pinto, lumingon si Amanda at kumaway. Bye pa, bye ma, love you both. Love you too anak. Tinaas lang ni Emmanuel ang kamay sa kalahating kaway at sinundan ng tingin hanggang mawala sa paningin nilang dalawa. Katulad ng sinabi ni Amanda, palagi nga itong nag-a-update. Bawat pagsindi ng phone screen, agad niya yung sinisilip. Pa, nasa resto na kami. Order na kami ng food. Kakain na po. Masarap daw dito. Pa, tapos na po kaming kumain. Cake nang next. Maya-maya biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng tawag. Sinagot niya agad nang makitang si Amanda yon. Hello, Amanda.
May musika sa background, may mga tinig at saka sumagot si Amanda na bahagyang hinihingal. Pa, okay lang po ako Pero please, huwag ka munang magalit. Umupo ng diretso si Emmanuel. Anong ibig mong sabihin? Nasaan ka? Nag-atubili si Amanda saka nagsalita ng mabilis. May problema po sa sasakyan, pero don't worry, nandito po si Bea. At may isa pa naming office mate na maghahatid. Sino yon? Kilala ko ba? Sumagot naman ang kanyang anak. Hindi po, pero mabait siya. Girl po pa, promise. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim, pero mahigpit pa rin ang kapit sa cellphone. Sige, basta siguraduhin mong magkasama kayo ni Bea hanggang sa pinto ng bahay. At kapag may nangyaring kahit ano... Yes, I call right away po. Putol ni Amanda. Pa, thank you po for trusting me. I love you. Napalunok siya at kahit kumakabog ang dibdib, sumilay ang tipid ng ngiti. Love you to anak. Ingat ka. Hihintay namin kayo ng kaibigan mo. Pagkatapos ng tawag, nanatili muna siya sa upuan. Yumuko si Rosalinda at hinalikan ang toktok ng ulo niya. Oh, kita mo. Okay siya. At ikaw ang agad ng tinawagan. Ibig sabihin, alam niyang nag-aalala ka. Marahan siyang tumango. Oo, pero hindi ibig sabihin na titigil ako sa pag-aalala. At kahit may kaba pa rin sa dibdib, may kakaibang ginhawa sa pakiramdam na ang pag-alalang iyon ay isa lang sa mga anyo ng pagmamahal niya hanggat patuloy na umuwi si Amanda sa piling nila. Subalit ang kabang nararamdaman nila, hindi nawala nang sumapit ng umaga. Wala pa rin si Amanda at si Bea. Hindi rin nila makontak ang mga ito. Tito, pumunta na po ako sa pinuntahan nila kahapon, yung may birthday. Sinabi nila na maaga pong nakauwi ang dalawa. Nag-aalalang sabi ni Stanley na naaalarma din nang mabalita ang hindi pa umuwi si Amanda. Ang matinis na tunog ng cellphone ang nagpatigil sa kanila. Mabilis niyang sinagot yon. Ito po si PO3 Villanueva mula sa Manila Police District. Tungkol kay Amanda. Ako, sir, ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo. Ngunit... Nanikip ang dibdib ni Emmanuel. Ano? Anong nangyari? Ayos lang ba si Amanda? May saglit na katahimikan sa kabilang linya. Natagpuan po ang anak niyong babae na walang malay sa isang kwarto ng hotel ngayong gabi. Hindi na po siya inabot. Dead on arrival na po, sir. Hindi nagkaroon ng saysay ang mga salita. Parang tunog lang ang mga yon na lumulutang. Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong... Wala na siya, sir. Mula sa likuran niya, lumabas si Rosalinda sa sala. Emmanuel, sino yan? Patuloy ang opisyal sa pagsasalita. Ang bawat salita'y parang martilyo sa bungo ni Emmanuel. May dahilan po kaming maniwala na siya ay pinagsamantalahan. May party drug po sa kanyang katawan at nagsasagawa pa kami ng... Isang sigaw ang bumabasag sa katahimikan ng bahay. Si Rosalinda yon na halos magwala ng marinig iyon. Hindi! Hinawakan ni Rosalinda ang dibdib, bumagsak sa tuhod. Inalalayan nito si Stanley na hindi na rin makapaniwala. Kumapit si Emmanuel sa gilid ng mesa ng mahigpit. Nasaan siya? Nasa morgue po, sir. Kailangan po namin kayong pumunta agad para sa pagkakakilanlan. Pumikit siya, ilang segundo, parang dumilim ang mundo. Hindi dahil nawalan siya ng malay, kundi dahil naglaho ang liwanag mismo. Masyadong malamig sa morgue nang makarating sila. Isang lalaking nakaputing coat ang nagdala sa kanila sa isang tahimik na pasilyo. Mahigpit ang kapit ni Rosalinda sa kanyang braso habang nanginginig. Huminto sila sa harap ng stainless steel na mesa. May puting kumot na nakatakip sa maliit na katawan. Maaari niyo na po siyang makita, mahinang sabi ng attendant. Inabot ni Emmanuel ang kumot habang nanginginig ang mga kamay. Nang makita nila ang anak nila, malakas nang napahagulgol at napaluhod sila ng kanyang asawa. Maging si Stanley na sa kabila, halos mawala ng ulirat kakaiyak nang makita ang sinapit ni Amanda. Maputla ang mukha ni Amanda at bahagyang nakabukang labi. Para bang natulog lang sa sala habang hinihintay itong pagalitan dahil sa pagpupuyat. Pero malamig na ang anak nila. Inabot niya ang kamay nito, matigas na, ngunit hinaplos pa rin niya ang hindalaki, ang balat nito gaya noong sanggol pa ito.
Naalala niya ang unang araw, kung gaano kaliit ang mga daliri nitong nakayakap sa kanyang hinliliit. Nangako siya noon na poprotektahan ito habang buhay, pero hindi niya nagawa. Patawad anak. Basag ang boses ni Emmanuel, parang mababaliw na sa nakikita. Anak, gising na. Nandito na kami ng mama mo. Sinong gumawa nito sa'yo? Humagulgol si Rosalinda sa tabi niya habang hinahaplos ang buhok ng anak. Bakit ganito? Kakauwi lang niya. Sinabi pa niyang mahal niya tayo. May marahang yabag sa likuran. Isang pamilyar na tinig ang nagsalita. Tito, tita, si Bea yon. Halatang hindi pa tumigil sa pag-iyak ng ilang oras ang dalaga. Magulo ang buhok at hindi na maayos ang itsura. May pasarin ito sa mukha. Bea! Matalim ang tinig ni Emmanuel kahit may dalamhati. Nasaan ka nung... Umiling si Bea ng mabilis na parabang tinataboy ang paratang. I'm sorry. I'm so sorry. Galing po kami sa party. Pauwi na sa kotse. May nag-alok ng inumin na nasa lata. Nakasealed. Akala ko soft drinks lang. Tapos biglang nagdilim ang lahat. Pagkagising ko na sa hotel room na po kami. Umigting ang panga ni Emmanuel. Kasama sino? Sinong mga hayop ang gumawa nito sa anak namin? Nabasag ang boses ni Bea. 3 lalaki po. Hindi ko po sila kilala. Si Amanda hindi na po gumagalaw nang magising po ako. Sinubukan ko po siyang gisingin. Sumigaw po ako. Humingi po ako ng tulong. Huminto ang pag-iyak ni Rosalinda at hindi na makahinga. Agad niya itong sinalo at pilit na inaalalayan. Lumapit ang pulis na tumawag sa kanila kanina. Sir, preliminary results po, pareho silang may pinagbabawal na gamot sa sistema. Malamang na ilagay yun sa inumin. Mas mahigpit ang hawak ni Emmanuel sa malamig na kamay ng kanyang anak. Ibig mong sabihin, nilasing sila, pinagsamantalahan at iniwan ang anak ko para mamatay? Tama po, sir. Maingat na sagot ng pulis. Ginagawa po namin ang lahat para mahuli sila. Mahuli? Tumaas ang tinig ni Emmanuel. Ihatid niyo sila sa akin. Hinaplos ni Rosalinda ang kanyang braso habang nanginginig. Emmanuel, ang anak natin, Diyos ko, ang anak natin. Pero bumalik-balik sa isip ni Emmanuel ang bawat sandali ng gabing yon. Ang ngiti ni Amanda bago umalis, ang tinig na nagsasabing I love you Papa at ang pagtaas ng kamay nito sa huling paalam. Hindi niya alam na yun na pala ang huli. Yumuko siya, idinikit ang noo sa kamay nito. Malamig yon sa kanyang balat at kinasusuklaman niya ang lamig na yon. Anak, ikaw ang himala namin. Hindi ikaw ang dapat mauna. Lalong lumakas ang iyak ni Bea. Patawad po. Sinubukan ko po na mailigtas kami. Hindi ko po... Inasikaso nila ang pagpapalibing sa anak nila. Hinang-hina sila ni Rosalinda sa lahat ng nangyari sa kanilang anak. Ang batang matagal nilang hinintay, mabilis lang din palang babawiin sa kanila. At hindi niya matanggap kung bakit kailangang sa ganoon pang paraan. Kung nagluluksa sila ni Rosalinda, alam ni Emmanuel na sobrang sakit din yon para kay Stanley. Nakikita niya itong umiiyak at halos hindi na umalis sa burol ng anak nila. Gayunpaman, kahit na nagluluksa, ito ang mas tumuon sa pag-aasikaso laban sa mga bumaboy kay Amanda. Kumikilos na rin ang abogado ni Emmanuel kaya gusto nilang maipanalo ang kaso. Pupunta muna ako kay Stanley Love. Aalokin ko ng pagkain at ilang araw na rin yung hindi ko makain. Saad ni Emmanuel sa kanyang asawa. Tumango naman si Rosalinda. Hinanap niya si Stanley. Nakita niya ito sa isang sulok. Umiiyak ito habang katabi si Bea. Lalapit na sana siya, pero naabutan niyang lumapit ang mukha ni Bea kay Stanley at hinalikan ito. Nakaramdam si Emmanuel ng galit doon, pero may ginawa na ang binata bago pa siya makisawsaw. Agad namang lumayo si Stanley at galit na pinunasan ang mga labi nito. Anong ginagawa mo? Bakas ang desperasyon sa mukha ni Bea. High school pa lang tayo. Mahal na kita. Nauna tayong nag-meet pero inagaw ka sa akin ni Amanda. Anong inagaw?
Walang inagaw si Amanda sa'yo dahil kahit kailan ay hindi naman kita nagustuhan. Anong sinasabi mo? Galit na tanong ni Stanley. Tumayo si Bea. Wala na si Amanda. Ako nang nandito. Alam ko nagluluksa ka pero maghihintay ako. Maghihintay ako hanggang mahalin mo. Umiling si Stanley. Hindi ako magmamahal ng iba. Si Amanda lang ang mamahalin ko kahit wala na siya. At hindi mo na ba talaga nire-respeto ang kaibigan mo na kailangan mo tong gawin? Kamamatay lang ng babaeng mahal ko na kaibigan mo. Ayoko siyang maging kaibigan. Sigaw ni Bea habang umiiyak. Wala akong ibang maramdaman sa kanya kundi inggit. Meron siyang maayos na pamilya. Mahal siya ng mga magulang niya. Ibinibigay lahat sa kanya at parang palaging pabor ang pagkakataon para sa kanya. Ako, wala. Ikaw na nga lang ang hinahangad ko. Kinuha ka pa ni Amanda. Kumuyom ang mga kamao ni Emmanuel. Hindi niya akalain na ganoon ang turing ni Bea sa anak nila. Kung alam lang nila na peking kaibigan ito, hindi na sana nila pinapasok sa buhay ni Amanda. Mabuti nga namatay na siya. Wala na akong kaagaw sa'yo. Akin ka na. Singhal ni Bea. Nanlaki ang mga mata ni Emmanuel nang hawakan ni Stanley ng mahigpit ang mga braso nito. Alam niyang hindi nananakit ang binata, pero halatang napuno na ito. At kahit naman din si Emmanuel, baka nagawa na rin yun kay Bea. May kinalaman ka ba sa nangyari? Mariing tanong ni Stanley. Bakas ang takot sa mukha ni Bea. Wala. Nasasaktan ako, Stanley. Marahas na binitiwan ni Stanley ang dalaga. Siguraduhin mo lang, dahil sa oras na may nahanap akong ebidensya laban sa'yo, hindi ako maawa sa'yo, Bea. At subukan mong tumakas kung may kasalanan ka man. Kahit sa impyerno ka pa magtago, hahanapin kita. Tinalikuran na ng binata si Bea. Nakita niyang manginig ang dalaga sa takot. Yun ang unang beses na nakita niyang magalit si Stanley. Kaya alam ni Emmanuel na sa pagkakataong yon, hindi hahayaan ng binata na mapagkaitan ng hustisya si Amanda. Nagsimula na ang pagdilitis. Nakaupo si Emmanuel na parang bato. Pinapanood ang mga akusado na lalaki na ngumingiti at umiiwas sa mata. Gusto niyang tumalon sa barrier pero nagtitimpi lang para sa kapakanan ni Rosalinda. Inilarawan ng taga-usig ang mga huling oras ni Amanda at mahigpit na hinawakan ni Emmanuel ang bangko. Parang mabagal at hungkag ang hustisya, ngunit lahat sila gagawin ng lahat para roon. At kung sa umpisa, witness si Bea, naging suspect ito dahil sa pagkanta ng isang lalaki rito. Napatibay din ang mga ebidensya kaya mas lalo itong nadiin. Pinagplanuhan pala talaga ni Bea ang anak nila. Hindi ko sinasadya. Bulalas ni Bea at bakas ang guilt sa mukha nito. Gusto ko lang na ipagalaw siya sa mga lalaking yon para masira ang perfect niyang buhay at ayawan siya ni Stanley. Mahal na mahal ko sa Stanley. Yun lang ang bala ko. Hindi ko naman inaasahan na mamamatay si Amanda. Galit na galit si Stanley sa mga narinig at halos sa pakina ang dalaga. Napasigaw ito pero hindi nakalapit dahil sa mga pulis. Hindi rin pwedeng magkagulo sa korte. Wala kang kasing sama. Anong ginawa namin sa iyong masama ng anak namin para gawin mo to? Hinihilan ni Rosalinda ang buhok ni Bea pero pinigilan ito ng mga pulis. Umiiyak lang ng tahimik si Bea at hindi makatingin sa kanila. Galit na galit si Emmanuel habang nagbibitiw ng mga salita rito. Tinuring ka naming parang anak. Walang ibang binigay sa'yo ang anak namin kundi pagmamahal. Pero nagpalamon ka lang sa selos at inggit mo. Mabubulo ka sa bilangguan. Pero wala kaming makitang pagsisisi sa'yo. Sana hindi ka patahimikin ang konsensya mo. Ang sama-sama mo, Bea. Ang anak na matagal naming hinintay, ganun lang nawala dahil sa kasamaan mo. Simula ng araw na yon, nabuhay na sila ni Rosalinda na silang dalawa na lang. Naisip nilang magpakamatay na lang at sumunod sa anak nila. Pero alam nilang pareho na hindi matutuwa ang anak nila kapag ginawa nila yon. Hindi rin nila makakasama si Amanda kapag ganoon. Lumipas ang mga taon, mas lalo silang tumanda ni Rosalinda. Pero nasa tabi pa rin nila ang isa't isa. Kahit wala na ang kanilang anak, naghahanap na lang sila ng rason para maging masaya. Sinusulit na lang nila ang mga buhay na natitira sa mundo. Mahinang umaandar ang TV na nagpapalabas ng panghapong serye. Ngunit
Wala ni isa sa kanila ang nanonood. Magkahawak ang kanilang mga kamay sa pagitan ng silya. Hinahagod ni Emmanuel ng hindalaki ang likod ng kamay ni Rosalinda. "Kanina," mahinang sabi ni Rosalinda at binasag ang katahimikan. "Nakita ko yung litrato niya sa aparador. Yung suot niya, yung dilaw na damit na paborito niya." Bahagyang ngumiti si Emmanuel. Yung may maliliit na bulaklak. Naalala ko yun. Nagreklamo ka kasi masyadong maiksi. Kasi naman, mahinang tawa ng kanyang asawa. Dalaga na siya noon, pero sa mata ko ay bata pa rin. Tumango si Emmanuel. Bata pa rin, ganoon niya palaging nakikita si Amanda. Ang himalang kanilang hinintay, pinagkaisa at ipinagdasal. Gabi-gabi, bago ipikit ang mga mata, nananalangin si Emmanuel. Hindi para bumalik si Amanda. Alam niyang hindi na mangyayari yon. Gusto niya lang na maging ligtas ito kung saan man napupunta ang mga kaluluwa matapos ang buhay. Dasal niya rin na alam nito kung gaano nila kamahal ang dalaga. Magandang hapon po. Bati ni Stanley, may ngiti sa labi ngunit bakas ang pamilyar na lungkot. "Stanley!" Kumislap ang mukha ni Rosalinda. "Anong dala mo?" Sinokmani po, sa Kalomi. Galing po akong Batangas. Inilapag nito ang bag sa mesa at nagsimulang ilabas ang mga lalagyan. Dahan-dahang tumayo si Emmanuel, nagrereklamo na sa kanyang tuhod na masakit. Salamat, iho. Lagi ka na lang may dalang pagkain. Para ka na talagang anak namin. Lumutang ang lambing sa mga mata ni Stanley. Kasi ho, gusto ni Amanda noon na kapag tumanda kayo, siya ang mag-aalaga sa inyo. Hindi niya na nagawa kaya ako na lang ho. Dito po ulit ako matutulog ng ilang buwan. Gusto ko po kayong makasama. Saka matulog po sa silid ni Amanda. Magkakasama silang naupo sa mesa. Kumakain sila ng tahimik sa loob ng ilang minuto bago muling nagsalita si Rosalinda. "Stanley," banayad ang tono ng kanyang asawa. "Matagal na naming gustong sabihin to sa'yo. Gusto naming maging masaya ka. Maghanap ka ng babaeng mamahalin mo. Magpakasal ka. Hindi kami magagalit." Tumango si Emmanuel. Ayaw naming tumanda ka ng mag-isa. May karapatan ka ring magmahal ulit, anak. Ibinaba ni Stanley ang kutsara at tinitigan sila ng may halong pasasalamat at tahimik na paninindigan. Salamat po, pero wala na pong ibang babaeng makakapantay kay Amanda sa puso ko. Hindi po ako maghahanap ng iba. Inabot ni Rosalinda ang kamay nito at hinamplos ang kamay ni Stanley. "Pero Stanley, bata ka pa. Sayang naman kung iiwasan mo ang kaligayahan." Mama, Marahan, ngunit matatag na sabi ni Stanley. ang kaligayahan ko po ay nandito. Sa pag-aalaga sa inyo, sa pag-alala sa kanya. Masaya na po ako sa ganito. Matagal tinitigan ni Emmanuel ang binata. Pareho pa rin ang mga mata ni Stanley mula nung unang beses itong tumayo sa harap niya. Kinakabahang ipinakilala ang sarili bilang manliligaw ni Amanda. Ngunit ngayon, may lalim na ng kalungkutan at katapatan. At bihira sa isang tao na kayang dalhin yon sa loob ng maraming taon. Kinagabihan, nang nagpapahinga na sila, hindi nila maiwasang pag-usapan si Stanley. Mahal pa rin niya. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Rosalinda. Oo, Tugon ni Emmanuel. at sa puso niya, buhay pa rin si Amanda. Muli, hinanap ni Emmanuel ang kamay ni Rosalinda at mahigpit yung hinawakan. Maaring humina na ang kanilang mga katawan, ngunit ang kanilang ugnayan sa isa't isa at kay Amanda ay lalo lang tumibay. "Paano kapag nauna akong mawala?" Tanong ni Amanda sa kanya. Napapikit siya at niyakap ang kanyang asawa. Matutupad ang pangako ko na hindi kita iiwan hanggang dulo. Pero hindi ko kakayanin, Rosalinda. Masasaktan ako. May iwan ako mag-isa at baka sumunod agad ako. Bahagyang napangiti si Rosalinda. "Kapag nauna ako, alagaan mo muna si Stanley. Malulungkot siya. Maiiwan siyang mag-isa. Parang anak na natin yon. Pilitin mong magmahal ulit." Huminga ng malalim si Emmanuel.
Hindi ko mapipilit si Stanley kung talagang ayaw niya. Dahil kung ako ang nasa sitwasyon niya at kung pareho kaming nagmamahal, baka hindi ko na rin kinaya na maghanap ng iba kung maaga kang nawala. Kaya hindi natin kailangan pilitin si Stanley. Puso niya ang magbubukas at magiging handa kung magmamahal siyang muli. Nang naging 72 si Rosalinda, doon na ito tinamaan ng sakit. Hindi niya ito iniwan kahit anong mangyari. Kahit na naging maligalig o palagi siyang inaaway, palagi niya pa ring nilalambing. "Umalis ka rito! Pangit mo!" singhal ni Rosalinda sa kanya. Natawa naman si Stanley. Papa, inaaway na naman kayo ni Mama. Ngumuso naman si Emmanuel at hinaplos ang braso nito. Asus, wag kang maniniwala dyan. Patay na patay sa akin yan nung mga bata pa kami. Pinakasalan nga ako. "Ang kapal ng mukha mo!" mariing sabi ni Rosalinda, kaya napahalakak siya. Isang umaga, nagising si Emmanuel sa huni ng mga ibon sa labas ng bintana. Kahit na uugod-ugod na, nagluto pa rin siya ng almusal para sa kanila ni Rosalinda. Magandang umaga, Rosalinda. Nagluto ako ng almusal para sa ating dalawa. Ngunit hindi ito gumagalaw at parang payapa lang na natutulog. Hindi umaangat ang dibdib ng kanyang asawa. Bahagyang nakabuka ang mga labi, ngunit walang hiningang lumalabas. Inabot niya ang kamay para hawakan ng asawa niya. Love! Parang huminto ang tibok ng puso niya. Rosalinda! Gising na. Hindi ito gumalaw. Hindi pa. Pabulong na sabi ni Emmanuel, nanginginig ang mga kamay habang hinahawakan ang mukha nito. Huwag mo tong gawin sa akin, Rosalinda. Pakiusap. Nabasa ng luha ang kanyang mukha habang idinidikit niya ang kanyang noo sa noon ito. May almusal pa tayong kakainin. Kailangan mo pa akong pagalitan na huwag masyadong matamis ang kape ko. Kailangan mo pang hindi ka pwedeng mauna sa akin. Matagal siyang nanatiling nakaupo roon na hindi bumibitaw sa mga kamay nito. Mula sa sala, marahang kumatok si Stanley. Mama! Papa, nandito na ako. Stanley! Halika! Halos bulong na ang tinig niya. Namasa ang mga mata ni Stanley. Hinawakan nito ang kabilang kamay ni Rosalinda. Hinapit yon sa pagitan ng mga palad. Mama, salamat sa lahat. Marahang kinausap ni Emmanuel si Rosalinda, katulad noong bagong kasal pa lang sila. Noong puno ng pangako ang mga umaga. Mahal na mahal kita. Ang ganda mo pa rin, Rosalinda. Tulad ng araw na unang beses na nakita kita. Nang dumating ang mga kukuha sa asawa niya, naglakad si Emmanuel sa tabi ng mga ito. Hawak pa rin ang kamay ng asawa hanggang sa huling sandali. Nang nawala na ito sa paningin niya, pumatak ang kanyang mga luha. Huwag kang mag-alala. Susunod din ako, Rosalinda. Hintayin niyo ako ni Amanda. Simula nang mawala ang kanyang asawa, siya na lang mag-isa sa bahay na yon kapag wala si Stanley. Nanatili siyang buhay ng 2 taon, ginugol ang panahon sa mga makabuluhang bagay. Lahat ng mayroon sila, ipinamahagi na sa kamag-anak, pero ibinigay na rin sa mga charity. Yun kasi ang gawaing gustong-gusto ng kanyang mag-ina. Nang magkasakit si Emmanuel, nagpagamot siya, inasikaso siya ni Stanley, pero hindi na rin talaga kinaya ng kanyang katawan. May bilin ka ba sa akin, anak? Tanong ni Emmanuel. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Stanley. Pasabi po kay Amanda na hintayin niyo po ako. Baka matagalan pero hintayin niyo po sana ako pa. Tumango naman siya habang kinakapos ng hininga. At nang dumating ang isang gabi, nakatulog si Emmanuel at hindi na nagising pa. Ang huling naisip niya ay ang araw ng kasal nila ni Rosalinda, ang unang ngiti ni Amanda bilang isang sanggol. Ang araw na sumumpa siya na poprotektahan ang mga ito magpakailanman. Ang kanyang paghinga ay bumagal hanggang sa unti-unti nang huminto. At ang unang napansin ni Emmanuel ay ang liwanag. Nang una, hindi niya malaman kung nasaan siya. Mainit ngunit sariwa ang hangin, may kasamang banayad na ugong ng malalayong tinig, pag-ikot ng mga gulong ng maleta,
at isang anunsyo sa PA system na hindi niya gaanong mauunawaan. Nang tingnan niya ang kanyang kamay, hindi yun ang may ugat at nanginginig na mga kamay na nakasanayan niya sa mga nagdaang taon. Matatag ang mga yon, wala ring kirot ang kanyang mga tuhod, magaan din ang dibdib at tila walang pasan. Umikot siya sa kinatatayuan, mula sa pagkalito patungong paghanga. Nasa loob siya ng isang napakalawak na terminal ng airport. Sumisilip ang araw sa mataas na bintanang salamin. Dumaraan ang mga tao sa tabi niya. May ilang parang pamilyar, ang iba naman ay hindi kilala. Lahat ay nakangiti na para bang alam ng mga ito kung saan patungo. "Papa!" Mabilis siyang lumingon at nakita niya ang anak na si Amanda. Hindi gaya noong huli niya itong nakita. Masigla, kumikislap, umaalo ng buhok habang patakbong lumalapit sa kanya. "Papa!" Niyakap siya nito ng mahigpit. "Ang tagal mo naman po. Naghihintay po kami ni Mama." Niyakap niya ito ng mahigpit na para bang nakasalalay dito ang buong mundo. Anak ko, Diyos ko Amanda, ikaw na nga ba talaga? Tumatawa ito at tinignan siya ng mabuti. "Opo Papa, ako ito. Matagal na po kitang hinihintay." May naramdaman siyang isa pang presensya at lumingon doon. Nandoon si Rosalinda. Mas bata rin, muling makintab at maitim ang buhok at nandoon ang ngiti na unang humuli sa puso niya noong sila'y mga binatilyo't dalaga pa. "Love," bulong nito at bigla na lang silang magkayakap. Bahagyang umatras si Emmanuel para tingnan ang kanyang mag-ina. Hindi ko maintindihan, nananaginip ba ako? "Hindi love, ikaw ay dumating na." Hinawakan ni Amanda ang kanyang kaliwang kamay, si Rosalinda naman sa kanan. "Wala ka na pong dapat ikatakot, magkakasama na po tayo ngayon." Saan tayo pupunta? Tanong niya kahit may parte sa kanya na tila alam na ang sagot. Ngumiti si Rosalinda at hinaplos ang kanyang mukha. "Uuwi na tayo." Magkakasabay silang naglakad, magkahawak kamay papasok sa liwanag, at ngayon, wala nang pamamaalam, kundi tanging magpakailanman na lamang. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig, kapag malalim na at nakatanim, ay nananatili kahit sa gitna ng pinakamabigat na pagkawala. Pinaaalalahanan tayo na pahalagahan ang ating mga mahal sa buhay habang kasama pa natin sila. Sa huli, ipinapahiwatig ng kwento na ang pag-ibig ay hindi nawawala sa kamatayan. Ito'y nag-iiba lang ng anyo at nagiging ilaw na gumagabay sa atin hanggang sa muling pagkikita. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.